Ang gabing iyon, tinawag ako ng sariling anak kong kasambahay sa sarili kong bahay, sa harap ng kanilang mayamang kamag-anak. Ang hiya na iyon, halos pumatay sa akin. Taon-taon, ako ang ilaw ng tahanan, nagbabayad, nag-aalaga, nag-iisa. Ngunit para sa kanila, ako ay walang pakialam. Hanggang sa isang araw, napansin ko ang ginawa ng manugang ko at pinalitan ko ang nilagay niya sa aking alak. Hindi nila alam na may lihim na yaman ang aking yumaong asawa. Isang ari-arian na nakatago, isang trump card na magbabalik ng dangal ko. Kwentuhan mo ako. Paano mo haharapin ang ganitong hiya? Ang manugang ko si Ligaya ay akala siguro hindi ko napapansin noong isiningit niya ang isang bagay sa aking champagne noong nag-72 na ako. Pagkatapos kong ibalita na idodonate ko ang 80% ng aking yaman sa kawanggawa, nagdesisyon si Ligaya na kailangan ko nang mamatay bago ko mapirmahan ang mga papeles. Ngunit, nagkamali siya ng malubha. Nakita ko ang lahat mula sa bintana ng aking silid-tulugan. Habang naghihintay siya sa mga artipisyal na bulaklak sa tarangkahan, ipinalit ko ang aming inumin. Nang iangat niya ang kanyang baso para mag-toast sa aking pagkamapagbigay, wala siyang ideya kung ano ang kanyang iinumin. Ang nangyari sa susunod na 60 segundo ay nagpatahimik sa 40 na bisita. Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba, sabihin ninyo kung nasaan kay at kung naniniwala kayo na ang tao ay nagbabago o kung ang kasakiman ang nagpapakita kung sino talaga sila sa kaloob-loobang bahagi. Ang tensyon sa aking ika-72 kaarawan ay hindi nakita ng aking mga bisita. Ngunit naramdaman ko ito na parang bigat sa aking dibdib. Habang ang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa marangyang hardin ng aking mansyon sa San Roque, ang isip ko ay napunta sa usapan na nagpabago sa lahat isang linggo na ang nakalipas. Tinawagan ko si Marcus, ang aking anak, at si Ligaya, ang aking manugang, sa aking study noong Martes ng hapon. Iyon ang silid na may mahogany paneling kung saan ko itinayo ang Thompson Pharmaceuticals sa loob ng 4 na dekada. Ang aking anak ay nakaupo, 42 na taong gulang, umaasa pa rin sa malaking pera na ibinibigay ko sa kanya mula pa noong kolehiyo. Si Ligaya naman, 36, at mapagkalkula, ay umalis sa kanyang trabaho sa pharmaceutical sales noong araw na ikinasal siya sa aming yaman. Ibenta ko na ang kumpanya, anya ko ng mahinahon. Ang Thompson Pharmaceuticals ay ibebenta sa loob ng 6 na buwan. Ang mga mata ni Marcus ay nagliwanag na parang may nakitang perang piso. Kailan tayo magsisimulang magplano ng mga ipapamuhunan? Ang katahimikan pagkatapos ng susunod kong sasabihin ay nakabibingi. 80% ay mapupunta sa Children's Medical Research Foundation. Ang 20% ay para sa pagre-retiro ninyo ng iyong ina. At may kaunting mana na rin kayong dalawa sa kalaunan. Ang mga daliring may manicure ni Ligaya ay humigpit sa kanyang upuan hanggang sa nanigas ang kanyang mga buko. 80%, tatay, iyan ang pera ng pamilya natin. Iyan ang mana ni Marcus, dagdag ni Marcus, na pinalakas ng galit ng kanyang asawa. Kami ay naging tapat sa loob ng maraming taon. Dumalo kami sa bawat pagtitipon ng kumpanya, sa bawat charity dinner. Mas karapat-dapat kami sa mas malaki pa sa tira-tira. Ang salitang karapat-dapat ay sumabit sa pagitan namin na parang isang patalim. Narito ang dalawang malulusog na tao na pinili ang pag-asa sa iba kaysa sa pagiging malaya at ang pagiging may karapatan kaysa sa pagsisikap. Hindi man lang sila nagtanong tungkol sa aking 60 oras na pagtatrabaho para itayo ang imperyong ito, ni hindi nagtanong tungkol sa mga sakripisyo. Nakita lang nila ang resulta, ang malaking bahay, ang pamumuhay, at inakala nilang ipapasa ito na parang namamanang katangian. Ipapahayag ko ito ng hayagan sa selebrasyon ng aking kaarawan. Patuloy ko, habang nakikita ang mukha ni Ligaya na namumula sa galit. Dapat malaman ng ating mga kaibigan ang tungkol sa bagong pondo ng foundation. Mapapahiya mo kami, bulong niya. Malalaman ng lahat na tinatanggalan tayo. Tinuturuan ka ng pagkakaiba ng pagkamit ng isang bagay at ang pag-aabang lang dito. Umalis sila noon ng galit, puno ng pagsasara ng pinto at pag-iingay ng gulong. Walang komunikasyon sa loob ng isang linggo hanggang ngayong umaga
Nang tumawag si Ligaya na may matamis na tinig, humihingi ng tawad sa kanilang emosyonal na reaksyon at nagtatanong kung maaari silang dumalo sa pagdiriwang upang suportahan ang mapagbigay na desisyon na ito. Ang biglaang pagbabago niya mula sa galit patungo sa suporta ay kasing totoo ng gintong fool's gold. Ngayon, habang pinapanood ko siyang gumagala sa gitna ng aking mga bisita na may pekeng galing, ang kanyang ngiti ay maliwanag at ang kilos ay magalang. Nagtataka ako kung ano ang nagpabago sa kanyang isip. Si Ligaya ay hindi kailanman tinanggap ang pagkatalo ng mahinahon. Siya ay isang babae na nakukuha ang gusto niya sa isang paraan o sa iba pa. Ang training niya sa pagbebenta ng gamot ay nagturo sa kanya na basahin ang mga tao, hanapin ang kanilang kahinaan, isara ang mga deal na hindi kaya ng iba. Naiintindihan niya ang chemistry, ang mga dosage, kung paano nakakaapekto ang mga gamot sa katawan ng tao. Higit sa lahat, alam niya kung paano panatilihin ang perpektong kalmado habang hinahabol ang kanyang mga layunin. Habang tumatawa siya sa kwento ni Dr. Mateo sa tabi ng champagne table, napansin ko kung paanong ang kanyang mga mata ay patuloy na bumabalik sa akin, nagkakalkula at malamig sa ilalim ng mainit na pagganap. Ang babaeng sumigaw tungkol sa pera ng pamilya, 7 araw na ang nakalipas, ay naglalaro ngayon ng perpektong manugang. At ang bawat kutob na nabuo ko sa loob ng 40 taon ng negosyo ay sumisigaw ng mga babala. Si Marcus ay mukhang taos-pusong nagsisisi, nananatili malapit sa aking tabi, nagtatanong ng mga bagay tungkol sa misyon ng foundation. Ngunit si Ligaya, may pinaplano siya. Naramdaman ko ito sa paraan ng kanyang pagpoposisyon ng estratehiko sa paligid ng kasiyahan, sa paraan ng pag-aaral niya sa layout, sa oras, at sa mga bisita. Ang gabi ay magiging mas mapanganib kaysa sa aking inaasahan. Ang pagdiriwang ay umabot na sa perpektong ritmo kung saan ang mga usapan ay dumadaloy na parang alak at ang tawanan ay nagpapatindi sa malamig na gabi ng Oktubre. Ang aking hardin sa San Roque ay kumikinang sa mga string lights sa mga punong oak, may mga eleganteng mesa na may palamuting bulaklak ng taglagas at malumanay na jazz na lumilikha ng perpektong tanawin ng pagdiriwang. Si Dr. General Mateo, ang aking katuwang sa negosyo sa loob ng 30 taon, ay nagtaas ng kanyang champagne flute. Para sa pinakamapagbigay na tao sa buong probinsya, sigaw niya, sa mahigit 40 na bisita. Ang Thompson Pharmaceuticals ay nagtayo ng higit pa sa yaman. Nagtayo ito ng karakter. Ang mainit na palakpakan ay pumuno sa hangin habang ako ay nakangiti, napapaligiran ng mga taong tunay na nakakaunawa sa aking mga pinahahalagahan. Sila ay mga tunay na kaibigan. Sina Aling Celia at Mang David mula sa kabilang bahay, si Atimian Reyna Santos, si Padre Miguel mula sa simbahan ni San Roque, mga relasyon na binuo sa paggalang, hindi sa pag-asa sa pera. Ngunit ang aking pansin ay patuloy na napunta kay Ligaya. Gumala siya sa dami ng tao na may kasanayan ng isang bihasang hostess. Pinupuri ang damit ni Aling Celia, nagtatanong tungkol sa pagre-retiro ni Dr. Mateo, nagpapakita ng interes sa programa ng mga kabataan ni Padre Miguel. Ang pagganap ay perpekto, masyadong perpekto. Pinanood ko siyang gumawa ng mga routine bago ang mga charity gala, mga pagdiriwang ng kumpanya kung saan kailangan niyang akitin ang mga koneksyon. Ngayong gabi ay iba ang pakiramdam. Mayroong tindi sa ilalim ng kanyang ngiti. May kalkulasyon sa kung paano niya ipinuwesto ang sarili malapit sa champagne table. Pinag-aaralan ang mga crystal flute na parang isang chess master. Sinusuri ang board. Ang basong may monogram ko, isang regalo ng direktor ilang taon na ang nakalipas, ay nakalagay sa gitna, madaling makilala sa iba. Sa buong gabi, pinagmasdan niya ang aking pag-inom. Sinusukat kung kailan ako magpapakapal ng champagne. Tinitingnan kung aling mga bisita ang pinakamatagal kong kinausap. Leo, ikaw ay nagpakita ng higit sa inaasahan ngayong gabi, sabi niya. Lumitaw sa aking tabi na may nagniningning ng ngiti. Ang hardin ay mukhang mahiwaga at ang pinili mong champagne ay napakasarap, gaya ng dati. Salamat, Ligaya. Natutuwa akong dumating kayo ni Marcus. Ang kanyang tawa ay parang silver bells, perpektong sinukat. Oo naman, dumating kami. Ito ay isang napakahalagang gabi
para sa iyo, para sa pamilya. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kami ka-proud sa iyong pagkamapagbigay. Ang salitang pagkamapagbigay ay may bahagyang talim, halos hindi mahahalata maliban kung nakikinig ka para rito na ginagawa ko. Lumapit si Marcus na may tunay na init, inakay ang kanyang asawa. Tay, pinag-isipan ko ang sinabi mo tungkol sa pagkamit kumpara sa pag-aabang. Gusto kong maghanap ng tunay na trabaho, siguro sa larangan ng pharmaceuticals. Gagamitin ko ang kaalaman na nakuha ko sa paglaki sa tabi ng negosyo. Sa isang sandali, nakaramdam ako ng pag-asa. Marahil ang aking masakit na salita ay tumagos sa kanyang komportableng pagiging kontento. Marahil ang krisis na ito ay maaaring maging sanhi ng kanyang paglago bilang lalaking palagi kong inaasahan na magiging siya. Ikinagagalak kong marinig iyan, anak. Maraming kumpanya ang magpapahalaga sa iyong pinagmulan. Ang ngiti ni Ligaya ay hindi nagbago, ngunit nakita ko ang isang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Hindi niya gusto na magkaroon ng kalayaan si Marcus, tulad din ng hindi niya gusto na ipamigay ko ang ating yaman. Ang isang nagtatrabahong asawa ay maaaring magtanong tungkol sa kanilang marangyang pamumuhay, magkaroon ng sariling opinyon tungkol sa pera at responsibilidad. Nagtapos ang jazz quartet at sa maikling pagtigil, nag-vibrate ang aking telepono. Ang caller ID ay nagpapakita ng doktor mula sa Children's Medical Research Foundation. Si Dr. Luz Sevilla, ang direktor na kinakausap ko tungkol sa istruktura ng donasyon. Pasensya na, sabi ko, humiwalay. May kinalaman sa foundation. Habang papunta ako sa bahay, sinusundan ng mga mata ni Ligaya ang aking paggalaw, tinitingnan ng eksakto kung saan ako pupunta. Ang kalkulasyon sa kanyang tingin ay hindi na maitago, tulad ng isang maninila na nagmamasid sa biktima na pumapasok sa perpektong posisyon. Ang tawag ay lilikha ng pagkakataon na matagal na niyang hinihintay sa buong gabi. Umakyat ako sa aking master bedroom, naghahanap ng pribadong lugar para sa kung ano ang alam kong magiging mahalagang negosyo ng foundation. Ang balkonahe ng silid-tulugan ay nag-aalok ng perpektong lugar, tahimik para sa usapan, ngunit may malinaw na tanawin ng pagtitipon sa hardin sa ibaba. Dr. Sevilla, sagot ko, lumabas sa balkonahe. Sana tumatawag ka na may magandang balita. Napakahusay na balita, Leo. Ang board ay nagkaisa sa pag-apruba ng istruktura ng donasyon. Handa na kaming tanggapin ang pondo sa sandaling magsara ang Thompson Pharmaceuticals. Habang pinag-uusapan niya ang logistic, tiningnan ko ang marangyang tanawin sa ibaba. Ang mga string lights ay nagbigay ng mainit na liwanag sa mga masiglang usapan na lumilikha ng eksakto sa aking inisip, pagbabahagi ng magandang kapalaran sa mga taong sumuporta sa akin sa paglipas ng mga taon. Ang publicity ay hahawakan ng maingat, patuloy ni Dr. Sevilla. Naiintindihan namin ang iyong kagustuhan para sa tahimik na pagkamapagbigay. Pinahahalagahan ko iyan, bagamat ibinabahagi ko ang balita ngayong gabi sa mga malalapit na kaibigan. Sa pagitan ng mga rehas, pinanood ko ang natural na ritmo ng pagdiriwang. Si Dr. Mateo ay nakikipag-usap kay Padre Miguel tungkol sa mga programa ng komunidad. Ang mag-asawang Santos ay humahanga sa Memorial Rose Garden ng aking yumaong asawa. Si Marcus ay nakikinig talaga sa jazz quartet sa halip na tingnan ang kanyang telepono. At si Ligaya, may isang bagay sa aking paningin na nagpatigil sa akin sa gitna ng pangungusap. Si Ligaya ay lumipat sa champagne table na may kaswal na gilas. Ipinuwesto ang sarili na nakatalikod sa karamihan ng mga bisita na lumilikha ng kalasag sa pagitan ng mga crystal flute at iba pang mga panauhin. Leo, nandun ka pa ba? Oo, nandito ako, sabi ko. Ang aking atensyon ay ganap na nakatutok sa ibaba. Ang kanyang kaliwang kamay ay kinuha ang bote ng champagne, perpektong takip, ngunit ang kanyang kanang kamay ay pumasok sa kanyang mamahaling purse ng may sanay na kinis. Ang aking pinagmulan sa pharmaceuticals ay nagturo sa akin na kilalanin ang paghawak ng mga ipinagbabawal na substansya at lahat ng mga alarm bell ay nagsimulang tumunog. May kinuha siyang maliit, isang sobre, napakaliit, discreet, madaling itago sa palad.
Ang timeline ng paglilipat ay nababaluktot, sabi ni Dr. Sevilla. Ngunit ang kanyang mga salita ay naglaho habang pinapanood ko ang aking manugang na ipinuwesto ang sarili ng direkta sa ibabaw ng aking monogrammed crystal flute. Ang sobre ay tahimik na napunit. Ang pinong puting pulbos ay bumuhos sa gintong champagne na tunaw kaagad sa mga bula. Dahan-dahan itong hinahalo ni Ligaya gamit ang cocktail stirrer. Pagkatapos ay isinilid sa kanyang purse ang parehong walang lamang sobre at stirrer. Sa isang maayos na kilos huminga ako ng malalim. Ang buong operasyon ay tumagal ng wala pang 15 segundo. Umalis si Ligaya na may parehong kaswal na gilas, kaagad na sumali sa isang grupo ng usapan malapit sa balon. Ang kanyang ngiti ay nagniningning, ang kilos ay perpektong natural. Walang ibang nakapansin ng kahit ano, ngunit nasaksihan ko ang pagtatangka ng aking manugang na patayin ako. Dr. Sevilla, may kagyat na nangyari. Maaari ba nating tapusin ang mga detalye sa Lunes ng umaga? Siyempre, mayroon bang masama? Mukha kang natataranta. Ang pagiging natataranta ay hindi sapat para ilarawan ito. Nakatingin ako sa isang babaeng kakatapos lang maglaso ng aking champagne sa parehong kaswal na kahusayan na ginamit niya sa pagsasara ng mga pharmaceutical sales. Ang kanyang pagsasanay sa gamot, kaalaman sa dosage, pag-unawa kung paano nakakaapekto ang mga sangkap sa katawan ng tao, ginawa niya itong sandata. Ayos lang ang lahat, logistic lang ng pagdiriwang. Salamat sa kahangahangang balita mula sa board. Pagkatapos isara ang tawag, ako ay nanatiling nakatigil, pinapanood si Ligaya na tumatawa sa komento ni Aling Celia. Mukha siyang normal, perpektong inosente. Ngunit alam ko ang nakita ko. Maingat na pagpoposisyon, mga sanay na galaw, agarang pagtatapon ng ebidensya. Hindi ito pagpapasya. Ito ay pinagplanuhang pagpatay. Ang babaeng sumigaw tungkol sa pera ng pamilya ay sinubukan lamang tiyakin na mamanahin niya ang lahat. At wala siyang ideya na pinapanood ko siya. Hinawakan ko ang rehas ng balkonahe. Ang aking mga buko ay maputi habang ang buong bigat ng pagtataksil ay tumama sa akin. Ang aking manugang na tumawag sa akin na tatay sa loob ng 3 taon, humalik sa aking pisngi tuwing Pasko, ay sinubukan lang akong patayin ng may propesyonal na kahusayan. Ang pharmaceutical powder ay hindi aksidente. Ang background ni Ligaya sa pagbebenta ay nagbigay sa kanya ng access sa mga ipinagbabawal na substansya, kaalaman sa mga nakamamatay na dosage, pag-unawa kung aling mga compound ang gagayahin ang mga natural na sanhi sa isang 72 taong gulang na lalaki. Kinalkulan niya ng eksakto kung gaano karami ang kailangan, kung gaano kabilis ito aandar, kung paano ito magmumukha kapag bigla akong bumagsak. Atake sa puso. Sasabihin siguro nila, stroke, marahil. Ang pagkasabik sa pagdiriwang, ang champagne, ang bigat ng emosyon ng anunsyo ng donasyon, at maipapaliwanag nito kung bakit ang isang mayamang retirado ay maaaring magkaroon ng biglaang medikal na emerhensya. Maaaring hindi man lang matukoy ng autopsy ang tamang compounds, ngunit nagkamali siya ng isang kritikal na pagkakamali. Hindi niya napagtanto na pinapanood ko siya. Hindi ito krimen ng matinding damdamin na dulot ng paghaharap noong nakaraang linggo. Ang sobre ay inihanda ng maaga, dinala ng may sinadyang layunin. Pinag-aralan niya ang aking mga gawi. Natukoy ang perpektong pagkakataon. Ipinuwesto ang sarili ng may sanay na katumpakan. Ang aking isip ay nagpapatakbo sa mga pagpipilian. Tumawag sa pulis. Walang ebidensya na nawala na ang sobre. Natunaw ang pulbos. Humarap sa kanya ng hayagan. Itatanggi niya ang lahat. Sasabihin niyang mayroon akong mga mental episode na dulot ng stress sa negosyo. Mahusay siya sa manipulasyon, sa pagpapakita ng sarili bilang ang nag-aalalang manugang na nag-aalala tungkol sa mga paranoid delusions. Maaari kong inumin ang champagne at umasa na ang dosage ay hindi nakamamatay, na ang interbensyong medikal ay maaaring magbigay ng ebidensya, ngunit iyon ay pagsusugal sa aking buhay sa edad na 72. Mayroong ika-4 na pagpipilian, isa na umaapela sa hustisya at sa poetic irony. Kung gusto ni Ligaya na maglaro ng lason, maaari niyang maranasan ang kahihinatnan ng sarili niyang sandata. Ipagsasalit ko ang aming mga baso.
Ang plano ay nagkristal ng may nakakagulat na kalinawan. Bumalik sa kasiyahan, lumikha ng makatwirang dahilan upang mailayo siya sa champagne table, isagawa ang pagpapalit habang siya ay abala. Hayaan siyang uminom ng sarili niyang gamot, literal. Kapag siya ang bumagsak sa halip na ako, ang katotohanan ay magiging hindi mapag-aalinlanganan. Mapanganib ito. Nangangailangan ng tiyak na timing at matatag na nerbiyos. Ngunit ang 40 taon sa mapagkumpetensyang negosyo ay nagturo sa akin ng strategic thinking sa ilalim ng presyon, ginagawang kahinaan ang lakas ng kalaban. Inakala ni Ligaya na gumagawa siya ng perpektong pagpatay. Sa halip, siya ay magiging biktima ng sarili niyang nakamamatay na plano. Oras na para bigyan ang aking manugang ng lasa ng kanyang sariling gamot. Bumaba ako sa hagdan, nang may sanay na kalmado, ang aking puso ay humahampas habang ang aking mukha ay nagpapanatili ng mainit ng ngiti ng isang magalang na amo. Ang karamontan taon ng mga negosasyong may mataas na taya ay nagturo sa akin na magpakita ng kalmadong kumpiyansa kahit na ang lahat ay nagkakagulo sa loob. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy sa eleganteng ritmo nito. Ang aking mga bisita ay walang muwang na nakikita ang simula ng pagtatangka sa pagpatay. Si Ligaya ay nakatayo malapit sa balon, masigla sa usapan kasama si Dr. Mateo tungkol sa kanyang kamakailang paglalakbay sa Mediterranean. Ang kanyang pagganap ay perpekto. Ang perpektong manugang, kaakit-akit at nakikilahok na walang bakas ng nakamamatay na kalkulasyon na nasaksihan ko ilang sandali lang ang nakalipas. Tumingin siya nang umakyat ako sa grupo, ang kanyang ngiti ay lumiliwanag na may halatang init. Kumusta ang tawag mo, Leo? Maayos ba ang negosyo ng foundation? Napakakinis, salamat. Nagpapadala ng pagbati si Dr. Sevilla. Pinananatili kong matatag ang aking boses pangkaraniwan. Talaga, Ligaya, ikinalulungkot kong gambalain ang inyong usapan, ngunit maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Ang kanyang mga mata ay kumislap na may interes. Marahil ay inaasahan na tatanungin ko siya na tumulong sa logistic ng pagdiriwang na magpoposisyon sa kanya ng perpekto upang matiyak na iinumin ko ang nakalason na champagne. Siyempre, Leo, ano ang kailangan mo? Ang matandang kaibigan ko sa kolehiyo, si Robert Reyes, ay dapat sana narito ngayong gabi, ngunit na-stuck siya sa isang emergency board meeting sa Maynila. Tumawag siya kanina, labis na ikinalulungkot na hindi makadalo sa kaarawan ko. Itinuro ko patungo sa harap ng ari-arian. Nagsisikap siyang magpadala ng isang napakagandang ayos ng bulaklak bilang paumanhin, dapat ay nasa harap na ito ng tarangkahan anumang sandali. Ang tingin ni Ligaya ay likas na gumalaw patungo sa champagne table kung saan naghihintay ang aking baso. Pagkatapos ay bumalik sa aking mukha. Nakita ko ang kalkulasyon. Gaano katagal ang gagawing errand na ito? Makakaabala ba ito sa kanyang timeline? Sinabi niya na ang delivery driver ay may mga partikular na tagubilin tungkol sa paglalagay. Patuloy ko. Isang bagay tungkol sa pagpaparangal sa alaala ng aking yumaong asawa sa kaayusan. Alam mo kung gaano ka-sentimental si Robert. Ang pagbanggit sa aking yumaong asawa ay isang masterstroke. Hindi makatanggi si Ligaya nang hindi nagmumukhang walang puso, lalo na sa harap ni Dr. Mateo na nakakilala at nagmahal sa aking asawa sa loob ng mga dekada. Siyempre, tutulong ako, sabi niya. Ang kanyang nangiti ay hindi nagbago. Napakabuti ni Robert. Anong uri ng mga bulaklak? Isang bagay na kahanga-hanga, alam mo si Robert. Ang driver ay dapat nandoon sa loob ng ilang minuto. Maghintay ka lang sa tarangkahan kung walang darating sa loob ng 3 minuto. Bumalik ka at tatawagan natin ang florist. Masaya akong tumulong. Hinawakan niya ang aking braso ng may pagmamahal, ginagampanan ang kanyang papel sa perpekto. Napakagandang gesture. Habang naglalakad si Ligaya patungo sa harap na tarangkahan, ang kanyang mga takong ay kumakalansing sa landas na bato. Nakaramdam ako ng malungkot na kasiyahan. Marahil ay kinakalkula niya kung gaano kabilis niyang mahahawakan ang interruption na ito at babalik upang bantayan ang aking pag-inom ng champagne. Wala siyang ideya na lumalakad siya palayo sa sarili niyang crime scene na nagbibigay sa akin ng mahahalagang minuto upang ibalik sa kanya ang kanyang sandata. Pinanood siya ni Dr. Mateo na umalis nang may pag-apruba.
Napakabait na batang babae. Mapalad ka na may ganong nagmamalasakit na pamilya, Leo. Oo, sagot ko. Pinapanood si Ligaya na nawawala sa kanto. Natututo ako kung gaano talaga ako pinapahalagahan ng aking pamilya. Sa sandaling hindi na siya nakikita, lumapit ako sa champagne table nang may mabilis na layunin. Ang aking baso ay nakalagay kung saan ko ito iniwan. Ang nakalason na champagne ay kumikislap pa rin ng masaya. Ngunit nakita ko rin ang baso ni Ligaya. Isang natatanging kristal na may maselang ukit. Nakalagay sa isang kalapit na cocktail table kung saan niya ito inilagay noong siya ay nakikipag-usap. Oras na upang isagawa ang pinakamahalagang transaksyon sa aking buhay. Sa ligtas na pagkakawalay ni Ligaya, mayroon akong marahil 10 minuto upang isagawa ang aking plano. 7 minuto upang iligtas ang aking buhay at ibunyag ang isang magtatangkang mamamatay tao. Lumapit ako nang may sinasadyang kalmado patungo sa champagne table, tumatango kay Aling Celia habang pinupuri niya ang mga ilaw sa hardin. Ang aking basong may lason ay nakaupo ng inosente sa gitna ng iba. Nakamamatay na laman, hindi nakikita sa ilalim ng masayang gintong bula. Ang baso ni Ligaya ay naghihintay sa kalapit na cocktail table, natatanging kristal na may maselang ukit ng bulaklak. Ibinigay ko ito sa kanya noong nakaraang Pasko. Inilapag niya ito habang nakikipag-usap kay Dr. Mateo. Hindi kailanman inakala na ito ay magiging sisidlan para sa sarili niyang pagkawasak. Leo, ang pagdiriwang na ito ay kahanga-hanga. Malugod na lumapit si Padre Miguel. Ang anunsyo ng foundation ay nagbigay inspirasyon sa lahat. Ang iyong pagkamapagbigay ay magbabago ng hindi mabilang na buhay. Salamat, Padre. Ibig sabihin iyan ng lahat. Maingat kong kinuha ang aking baso. Ang nakamamatay na bigat nito ay nagpapatibay sa aking kamay. Paumanhin, kailangan kong mag-refresh ng ilang inumin. Habang si Padre Miguel ay lumipat patungo sa jazz quartet, dinala ko ang aking nakalason na champagne patungo sa baso ni Ligaya. Ang natural na ritmo ng pagdiriwang ay nagbigay ng perpektong takip. Mga bisita, nakikipag-usap, tumatawa, gumagala sa pagitan ng mga grupo. Walang nagbigay pansin sa isang amo na naghahanda ng mga refreshment. Ipinuwesto ko ang sarili ko sa pagitan ng cocktail table at pangunahing grupo. Ang aking katawan ay nagtatago sa aking gagawin. Ang aking puso ay humampas habang itinaas ko ang aking baso sa ibabaw ng kay Ligaya. Pinapanood ang nakalason na champagne na dumaloy mula sa isang sisidlang kristal patungo sa isa pa. Ang paglilipat ay tumagal ng ilang segundo, ngunit tila walang hanggan. Ang gintong likido ay tahimik na bumagsak, dala ang sariling nakamamatay na intensyon ni Ligaya. Perpektong kabalintunaan, iinom niya ang mismong lason na inihanda niya para sa akin, na inihain sa isang baso na ibinigay ko sa kanya bilang pamilyar na pagmamahal. Kapag ang kanyang baso ay kalahating puno na ng kontaminadong champagne, mabilis kong pinuno muli ang akin ng sariwang domain mula sa bote. Ang malinis na champagne ay masayang bumubula, walang pharmaceutical powder at walang intensyong pumatay. Tay, nandoon ka pala, lumitaw si Marcus na may tunay na pagmamahal. Sinasabi ko kina Celia at David tungkol sa iyong gawain sa foundation. Napahanga sila. Mahalaga ang magbigay pabalik, anak. Natural kong inilapag ang aking malinis na baso. Saan pumunta si Ligaya? Gusto ko siyang isama sa paghahanda ng toast. Binanggit niya na tutulong daw siya sa paghahatid ng bulaklak mula kay Robert. Tama. Dapat ay bumalik na siya anumang sandali. Na para bang tinawag, narinig ko ang pamilyar na kalansing ng takong sa bato. Lumitaw si Ligaya sa kanto, bahagyang inis ang ekspresyon, ngunit mabilis na natakpan ng sanay ng ngiti. Walang nakitang delivery driver, aniya. Naghintay ako sa tarangkahan, ngunit walang dumating. Marahil ay may nagkamali sa address. Napakagambala, sagot ko ng may perpektong inosente. Si Robert ay napaka-espesipiko tungkol sa oras. Mabuti, wala iyon. Maaari nating ayusin mamaya. Ang mahalaga, bumalik ka sa tamang oras. Tamang oras para saan? Para sa birthday toast, syempre. Hinihintay ka ng lahat para ipagdiwang ng maayos. Itinuro ko patungo sa nagtitipon na karamihan.
Ang iyong champagne ay naroon mismo sa cocktail table, mahal. Baka gusto mong mag-refresh, matagal na itong nakatambay. Ang mga mata ni Ligaya ay nagliwanag sa kasiyahan habang naglalakad siya patungo sa kanyang baso. Sa kanyang isip, ito ang perpektong oras. Bumalik siya upang makita akong malapit ng uminom ng nakalason na champagne, napapaligiran ng mga saksi na makakakita lamang ng trahedyang medikal na emerhensya sa gitna ng masayang pagdiriwang. Wala siyang ideya na naglalakad siya patungo sa sarili niyang nakamamatay na bitag. Kahanga-hanga, sabi niya, iniangat ang kanyang baso gamit ang marangyang mga daliri. Hindi ko palalampasin ang pag-toast sa iyong pagkamapagbigay para sa anumang bagay. Ang champagne ay sumasalamin sa mga ilaw na string na parang likidong ginto, maganda at kumikinang at lubhang nakamamatay. Mga ginang at Ginoo, tawag ko. Ang aking boses ay umabot sa buong hardin na may awtoridad ng isang taong namuno sa mga boardroom sa loob ng 4 na dekada. Kung maaari ko sanang makuha ang inyong atensyon sa isang sandali. Ang mga usapan ay unti-unting tumahimik habang ang aking mga bisita ay bumaling sa akin. Ang kanilang mga mukha ay mainit sa pag-asam. 43 katao ang nagtipon upang ipagdiwang hindi lamang ang aking kaarawan, kundi kung ano ang kanilang pinaniniwalaan na isang hindi pa nagagawang kilos ng pagkamapagbigay. Wala silang ideya na malapit na silang makasaksi ng isang bagay na mas dramatikong. Si Ligaya ay nagpumuesto ng prominente sa harap ng grupo. Ang kanyang champagne glass ay elegante na hawak sa kanyang mga daliring may manicure. Ang kanyang ngiti ay nagniningning, ang larawan ng isang mapagmahal na manugang na sumusuporta sa mga pagsisikap sa kawanggawa ng kanyang biyenan. Marahil ay inisip niya na ito ang magiging perpektong sandali na papaligiran ng mga saksi. Iinom ko ang nakalason na champagne at babagsak. Nagpapakita ng pagpapasuko sa labis na damdamin ng gabi. Ito ay isang pambihirang gabi, sinimulan ko. Itinaas ang aking malinis na baso patungo sa nagtitipong karamihan. Ang pagbabahagi ng milestone na ito sa mga taong sumuporta sa akin sa loob ng mga dekada ng pagkakaibigan ay nangangahulugan ng higit pa kaysa sa kaya kong ipahayag. Si Dr. Mateo ay tumango ng may pag-apruba mula malapit sa balon. Si Padre Miguel ay pinagtagpo ang kanyang mga kamay ng may tunay na damdamin. Ang mag-asawang Santos ay ngumiti ng may pagmamalaki ng kapitbahay. Ito ang mga taong nakakaunawa sa tunay na kahulugan ng komunidad, ng pagbibigay pabalik, ng paggamit ng tagumpay upang itaas ang iba. Gaya ng inyong nalalaman, nagpasya akong idekalo ang karamihan sa mga benta ng Thompson Pharmaceuticals sa Children's Medical Research Foundation. Patuloy ko. 80% ay magpopondo ng pananaliksik na maaring magligtas ng hindi mabilang na buhay ng mga bata. Isang palakpakan ang dumaloy sa karamihan. Tunay at taus-puso. Si Ligaya ay sumali ng masigasig, ang kanyang pagganap ay perpekto kahit nahawak niya ang sarili niyang kamatayan sa kristal na anyo. Ngunit bago tayo mag-toast sa bagong kabanatang ito, sabi ko, ang aking boses ay nagkakaroon ng mas seryosong tono. Gusto kong pag-usapan ang tungkol sa pamilya, tungkol sa katapatan, tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ay nagpapakita ng kanilang tunay na katangian. May isang bagay sa aking tono ang nagpatigil sa nangiti ni Ligaya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay tumalim, marahil ay nakakaramdam na ang talumpati na ito ay hindi sumusunod sa script na kanyang inaasahan. Ang pamilya ay dapat magdiwang ng mga tagumpay ng bawat isa, suportahan ang mga pangarap ng bawat isa, protektahan ang bawat isa mula sa pinsala. Ang aking tingin ay sadyang lumipat kay Ligaya. Hindi nila dapat subukang maglason sa isa't isa. Isang nalilitong bulungan ang tumakbo sa karamihan. Ilang bisita ang tumingin sa paligid ng may kawalang katiyakan. Nagtataka kung hindi sila nakarinig ng tama. Ang mukha ni Ligaya ay namutla, ngunit napanatili niya ang kanyang kalmado. Leo, ano ang sinasabi mo? Ayos ka lang ba? Napakabuti ko, Ligaya. Mas mabuti kaysa sa nararamdaman ko sa loob ng maraming taon. Sa katunayan, itinaas ko ang aking baso ng mas mataas dahil sa wakas ay naintindihan ko kung sino ang aking tunay na pamilya. At hindi ito palaging ang mga taong kasama mo sa dugo o ang iyong pangalan. Inangat niya ang kanyang champagne patungo sa kanyang mga labi.
Marahil ay iniisip na kung mapainom niya ako rin, ang kanyang orihinal na plano ay maaari pa ring magtagumpay. Ang gintong likido ay dumampi sa kanyang bibig. Ligaya, sabi ko ng malinaw. Ang aking boses ay umabot sa biglang tahimik na hardin. Sana ay ma-enjoy mo ang inuming iyan tulad ng inaakala mong iinumin ko. Napatigil siya, ang baso ay nasa kanyang labi pa rin. Isang maliit na halaga ng champagne ay nasa kanyang bibig na, ang kanyang mga mata ay lumaki sa biglaang, kakilakilabot na pag-unawa. Alam mo, sinabi ko ng mahinahon, nakita kitang idinagdag ang pulbos na iyon sa aking champagne habang kausap ko si Dr. Sevilla sa telepono. Nakita kitang hinahalo ito, isinilid ang ebidensya sa bulsa at naglakad palayo na iniisip na nagawa mo ang perpektong pagpatay. Ang mukha ni Ligaya ay napilipit sa takot at galit. Inilayo niya ang baso sa kanyang bibig, ngunit huli na ang lahat. Nakainom na siya ng sapat na sarili niyang lason upang selyuhan ang kanyang kapalaran. Ang tanging problema sa iyong plano, sabi ko habang nakatitig siya sa akin sa takot, ay hindi mo napagtanto na pinapanood kita mula sa balkonahe ng silid tulugan. Kaya kinuha ko ang kalayaang ilipat ang iyong maliit na regalo sa sarili mong baso. Ang crystal flute ay nahulog mula sa nanginginig na mga daliri ni Ligaya. Nabasag sa batong terrace sa isang pagsabog ng salamin at nakalason na champagne. Ang tunog ay tila umalingaw-ngaw nang walang hanggan sa namumuong katahimikan. Ang iyong ininom, mahal kong manugang, ay ang sarili mong sandatang pamatay. Ang mga basag na kristal ay nakakalat sa batong terrace na parang nahulog na mga bituin. Bawat piraso ay sumasalamin sa mga ilaw ng string sa mga paratang nakislap. Ang katahimikan na sumunod sa aking pagbubunyag ay nakabibingi. 43 katao ang natigilan sa pagkabigla, sinusubukang iproseso ang kanilang nasaksihan. Hinawakan ni Ligaya ang kanyang lalamunan, ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit sa maputlang takot at namumula na pagkabahala. Baliw ka, ungol niya. Ngunit ang kanyang boses ay kulang sa paninindigan. Ito ay isang uri ng pagbagsak, Marcus. Kailangan ng tulong ng iyong tatay. Ngunit si Marcus ay nakatingin sa kanyang asawa na may unti-unting takot. Ang mga piraso ng palaisipan ay sa wakas ay nagkakabit. Ligaya, ano ang sinasabi niya? Anong pulbos? Lumapit si Dr. Mateo, ang kanyang pagsasanay medikal ay nadaig ang panlipunang pagkabigla. Leo, kung totoo ang sinasabi mo, kailangan nating tawagan agad ang serbisyong pang-emerhensya. Anong substansya ang pinag-uusapan natin? Hindi ko alam ang tiyak na compound, sagot ko. Ang aking boses ay matatag sa kabila ng kaguluhang sumasabog sa paligid ko. Ngunit alam kong nagmula ito sa isang maliit na sobre na kinuha ni Ligaya mula sa kanyang purse. Isang bagay na idinisenyo upang gayahin ang mga natural na sanhi sa isang 52 taong gulang na lalaki. Ang mga binti ni Ligaya ay bumigay at humawak siya sa isang kalapit na silya para suportahan ang sarili. Maging dahil sa epekto ng lason o purong takot, ang kanyang kalmado ay ganap na nawasak. Hindi totoo, bulong niya. Ngunit kahit siya ay tila napagtanto kung gaano siya kahindi kapani-paniwala. Lumapit sa kanya si Padre Miguel. Ang kanyang mga pastoral instinct ay nadaig ang kanyang pagkabigla. Anak ko, kung ikaw ay naghihirap, kailangan nating dalhin ka para sa medikal na atensyon. Hindi ako ang iyong anak, mariing sinabi ni Ligaya. Pagkatapos ay agad na nagmukhang nasaktan sa sarili niyang pag-atake. Ang maskara ay ganap nang nahuhulog na inilalantad ang kalkuladong maninila sa ilalim ng kaakit-akit na anyo. Si Celia Santos ay hinila ang kanyang telepono na may nanginginig na kamay. Tatawagan ko ang 911. Huwag! Si Ligaya ay sumugod patungo sa kanya. Ang desperasyon ay nagdulot ng magulong paggalaw. Huwag tumawag kaninuman, walang mali sa akin. Siya ay may isang uri ng episode. Ngunit ang kanyang takot ay nagsasabi ng sarili nitong kwento. Ang isang inosenteng tao ay sasalubungin ang medikal na pagsusuri, igigiit na patunayan ang kanyang kawalang sala. Ang takot ni Ligaya sa panlabas na interbensyon ay nagpatunay sa lahat ng kailangan malaman ng aking mga bisita.
Dahan-dahang lumapit si Marcus sa kanyang asawa na parabang nakikita niya ito sa unang pagkakataon. Ang kaalaman sa pharmaceuticals, sabi niya ng mahina. Ang iyong dating trabaho. Palagi mong sinasabi na mas naiintindihan mo ang mga gamot kaysa sa karamihan ng mga doktor. Marcus, huwag mong pakinggan siya. May sakit ang iyong tatay. Ang lahat ng ito tungkol sa kawanggawa, ang presyon na apektuhan ang kanyang pag-iisip. Kung gayon, bakit ka ganoon katakot sa mga paramedic? Ang boses ni Marcus ay pumutok sa sakit. Kung si tatay ay may breakdown, makakatulong ang medikal na atensyon, maliban kung tumigil siya. Ang buong implikasyon ay tumama sa kanya na parang isang pisikal na hampas. Si Attorney Reyna Santos ay humakbang pasulong na may propesyonal na autoridad. Lahat ay kailangang manatiling kalmado at panatilihin ang eksena. Kung may naganap na krimen, hindi natin dapat kontaminahin ang ebidensya. Si Ligaya ay humarap sa kanya ng may galit. Krimen? Anong krimen? Isang baliw na matandang lalaki ang gumagawa ng mga ligaw na akusasyon at bigla akong kriminal. Ang baliw na matandang lalaki, sabi ko ng kalmado, ay nagtayo ng isang pharmaceutical empire sa pamamagitan ng pag-unawa ng eksakto kung paano gumagana ang mga gamot. Ang baliw na matandang lalaki ay mayroon ding 43 na saksi na nakita lamang na nagpanik ka nang harapin ang iyong mga aksyon. Pinag-aaralan ni Dr. Mateo ang mga sintomas ni Ligaya na may klinikal na interes. Mataas na heart rate, pagpapawis, panginginig na pare-pareho sa matinding pagkabalisa o maagang yugto ng pagkalason. Gaano karami ang iyong nainom? Wala akong nainom, sagot niya. Ngunit kahit sinabi niya iyon, ang kamay ni Ligaya ay likas na gumalaw patungo sa kanyang tiyan at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata na lumalim. Nagsisimula na niyang maramdaman ang mga epekto. Umatras si Marcus mula sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagtataksil at pagkasuklam. Diyos ko, Ligaya, ano ang ginawa mo? Ano ba talaga ang ginawa mo? Ang babaeng naglaro ng perpektong manugang sa loob ng 3 taon ay sa wakas ay ibinaba ang lahat ng pagpapanggap. Ang kailangan kong gawin, sigaw niya. Mayroon ba kayong ideya kung ano ang pakiramdam na panoorin ang milyon-milyong piso na itinapon sa mga estranghero? Sa amin dapat iyon. Ang pag-amin ay nakabitin sa hangin na parang usok mula sa baril. Narinig ito ng bawat bisita ng malinaw, nasaksihan ang kanyang pag-amin ng motibo, ang kanyang pagbibigay katwiran para sa pagtatangkang pagpatay. Nandyan na, sabi ko ng mahina, ang katotohanan sa wakas. Ang mga paramedic ay dumating sa loob ng ilang minuto. Ang kanilang mga kumikislap na ilaw ay nagtatapon ng pulang at asul na mga anino sa aking eleganteng pagdiriwang sa hardin. Ang nagsimula bilang pagdiriwang ng pagkamapagbigay ay naging isang crime scene, kumpleto sa mga pahayag ng saksi at pagkolekta ng ebidensya. Si Ligaya ay isinakay sa stretcher, gising ngunit mahina ang mga epekto ng sarili niyang lason na lumilikha ng isang poetic justice na kahit si Shakespeare ay hindi maisusulat ng mas mahusay. Habang siya ay isinasakay, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Marcus na may desperadong mga mata. Ginawa ko ito para sa atin, bulong niya, para sa ating kinabukasan. Si Marcus ay nanatiling nakatigil, pinapanood ang babaeng minahal niya na maging isang estranghero sa kanyang paningin. Wala nang tayo ngayon, Ligaya. Hindi kailanman nagkaroon, hindi ba? Ikaw at ang iyong kasakiman. Si Dr. Mateo ay nagbigay sa mga paramedic ng kanyang pagtatasa ng kanyang malamang na mga sintomas habang si Attorney Reyna Santos ay nakipag-ugnayan sa mga dumating na pulis. Ang aking mga bisita ay nagbago mula sa mga partygoers patungo sa mga saksi. Bawat isa ay nagbibigay ng kanilang salaysay sa mga nakakagulat na pangyayari sa gabi. Hindi ako makapaniwala na hindi ko nakita, sabi ni Marcus, lumapit sa akin na may mga luha sa kanyang mga mata. 3 taon ng pag-aasawa at hindi ko napagtanto kung ano ang kaya niyang gawin. Ang paraan ng pagtulak niya sa akin na humingi ng pera. Ang paraan ng pagkalkula niya sa bawat pakikipag-ugnayan sa lipunan. Iniling niya ang kanyang ulo sa kawalan ng paniniwala.
Ikinalulungkot ko, Tay. Labis akong humihingi ng paumanhin. Inilagay ko ang aking kamay sa balikat ng aking anak. Naramdaman ang bigat ng kanyang tunay na pagsisisi. Hindi ka responsable para sa kanyang mga pagpili, Marcus. Ngunit responsable ka para sa iyong sarili mula ngayon. Alam ko at sinabi ko ang sinabi ko kanina tungkol sa paghahanap ng tunay na trabaho. Gusto kong kitain ang aking lugar sa mundong ito. Hindi ito mamanahin sa pamamagitan ng karahasan. Tumingin siya sa paligid sa crime scene tape at mga opisyal ng pulisya. Mapapatawad mo ba ako kailanman sa pagdadala sa kanya sa ating pamilya? Anak, umibig ka sa taong ipinagpanggap niya. Hindi iyon krimen. Ito ay likas na katangian ng tao. Ang tunay na tanong ay kung ano ang gagawin mo sa kaalamang ito ngayon. Habang tinatapos ng pulisya ang kanilang paunang investigasyon, nagsimulang lumapit ang aking mga kaibigan na may mga ekspresyon ng pag-aalala at paghanga. Si Padre Miguel ang unang nagsalita. Leo, ang iyong kalmado sa buong paghihirap na ito ay kahanga-hanga. Ang mag-isip ng malinaw sa ganoong mga kalagayan upang maprotektahan ang iyong sarili, nangangailangan iyon ng pambihirang pagiging nasa oras. Tumango si Dr. Mateo bilang pagsang-ayon. Ang 40 taon ng mga negosasyon sa negosyo ay naghanda sa iyo ng mabuti para sa mga sitwasyong may mataas na taya. Karamihan sa mga tao ay nagpanik o hinarap siya kaagad. Karamihan sa mga tao, sagot ko, ay hindi gumugol ng mga dekada sa pag-aaral kung paano mag-isip ng 3 hakbang na mas maaga kaysa sa kanilang mga kalaban. Mahigpit na hinawakan ni Celia Santos ang aking braso. Ang iyong naranasan ngayong gabi, ang pagtataksil, ang panganib, ito ay magpapatibag sa karamihan ng mga tao. Ngunit ginawa mo itong hustisya. Habang humuhupa ang gabi at umalis ang huling opisyal ng pulisya, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa aking hardin kasama ang mga taong tunay na mahalaga. Hindi ang pinakamalaking grupo, ngunit ang pinakatotoo. Si Marcus ay piniling manatili, tumutulong sa paglilinis ng mga labi ng kung ano sana ay isang perpektong pagdiriwang. Ang donasyon sa foundation ay magpapatuloy tulad ng pinlano, inanunsyo ko sa mga natitirang kaibigan. Ngayong gabi ay nagpatunay na ang pagkamapagbigay ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala kung sino ang karapat-dapat sa iyong tiwala at kung sino ang nakakuha ng kanilang lugar sa iyong buhay. Kinuha ni Ataysian Reyna Santos ang kanyang purse, naghahanda na umalis. Hahawakan ko ang lahat ng legal na aspeto ng sitwasyong ito, Leo. Mga kaso ng pagtatangkang pagpatay, mga paglilitis sa diborsyo kung pipiliin ni Marcus, pag-update ng iyong kalooban upang ipakita ang mga pagbubunyag ngayong gabi. Salamat, Reyna. Bagaman sa tingin ko ang aking kalooban ay eksaktong kung paano ito dapat. Hindi binago ng gabi na ito ang aking pangako na tumulong sa mga bata. Pinatibay nito ito. Habang umaalis ang huling mga bisita, umupo kami ni Marcus sa terrace kung saan sinubukan siyang patayin ng kanyang asawa. Ilang oras lamang ang nakalipas. Ang mga string lights ay kumikislap pa rin sa itaas, ngunit ang kapaligiran ay ganap na nagbago. Ano ang mangyayari ngayon, Tay? Ngayon, magtatayo tayo muli. Maghahanap ka ng makabuluhang trabaho. Mag-aambag ng isang positibong bagay sa mundo. Ako ay magpapatuloy sa donasyon sa foundation at mag-e-enjoy sa pagre-retiro kasama ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Tiningnan ko ang aking anak. Nakikita ang tunay na potensyal sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon at pareho kaming natuto ng pagkakaiba sa pagitan ng pamilyang ipinanganak ka at pamilyang pinipili mo. Dahan-dahang tumango si Marcus. Gusto kong maging karapat-dapat na mapili. Kung gayon, ikaw na, anak. Ang iba ay patunay lang nito sa iyong sarili. Ang gabi ay nagtapos hindi sa trahedya na pinlano ni Ligaya, ngunit sa uri ng kalinawan na nagmumula lamang sa pagkaligtas, sa pagtataksil at pagpili ng hustisya kaysa sa paghihiganti. Minsan, ang pinakamahusay na paraan upang bigyan ng isang tao ng lasa ng sarili niyang gamot ay hayaan lang silang inumin ito mismo.
Minsan ang pinakadakilang kwento ng pagtataksil ay nagtuturo sa atin ng pinakamalalim na mga aral tungkol sa kalikasan ng tao at katarungan ng Diyos. Ang aking naranasan kagabi ay hindi lamang tungkol sa pera o kasakiman. Ito ay tungkol sa pagtuklas kung sino talaga ang karapat-dapat sa iyong tiwala at pagmamahal. Ang Diyos ay may paraan upang ibunyag ang tunay na katangian ng mga tao kapag iniisip nilang walang nanunood. Habang ako ay nakatayo sa balkonahe na nasasaksihan ng kalkuladong kasamaan ni Ligaya, napagtanto ko na ang Panginoon ay nagbibigay sa akin ng karunungan upang protektahan hindi lamang ang aking buhay, kundi ang aking pamana ng pagkamapagbigay. Ang mga kwento ng pagtataksil na ito ay nagpapaalala sa atin na ang banal na pagkakaloob ay madalas na gumagana sa pamamagitan ng ating sariling maingat na pagmamasid at makabuluhang pagkilos. Tulad ng maraming kwento ng lolo na ipinasa sa mga henerasyon, ang karanasang ito ay nagturo sa akin na ang tunay na pamilya ay hindi tinutukoy ng dugo o mga sertipiko ng kasal. Ito ay pinipili sa pamamagitan ng katapatan, paggalang at tunay na pag-aalaga. Pinatunayan ni Marcus kagabi na posible ang pagtubos kapag ang isang tao ay tunay na nagnanais na magbago. Ang donasyon sa foundation ay nagpatuloy ng eksakto tulad ng pinlano na tumutulong sa hindi mabilang na mga bata na makatanggap ng life-saving medical research. Pinagpala ako ng Diyos ng mga mapagkukunan upang makagawa ng pagkakaiba. At walang halaga ng kasakiman ang makakakuha ng layuning iyon. Kahit sa ating pinakamadilim na sandali, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lakas at kalinawan upang piliin ang hustisya kaysa sa paghihiganti. Ang mga kwento ng lolo na ito ay hindi lamang libangan. Ang mga ito ay mga aral tungkol sa paninindigan sa iyong mga pinahahalagahan kapag sinusubukan ng iba na sirain ang mga ito. Kung nahaharap sa pagtataksil sa negosyo, pamilya o pagkakaibigan, tandaan na ang katotohanan ay palaging nakakahanap ng paraan upang lumitaw. Ang pinakamahalagang kwento ng lolo ay nagtuturo sa atin na ang karunungan ay nagmumula sa karanasan, ang tapang ay nagmumula sa paniniwala, at ang hustisya ay nagmumula sa perpektong oras ng Diyos. Kung ang kwentong ito ay humipo sa iyong puso, mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Naranasan mo na ba ang katulad na pagtataksil sa pamilya? Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming nakaka-inspire na kwento ng buhay at pindutin ang notification bell upang hindi mo kailanman mapalampas ang mga makapangyarihang aral na ito tungkol sa pananampalataya, pamilya at hustisya. Ang aking manugang, si Ligaya, ay akala siguro hindi ko napapansin noong isiningit niya ang isang bagay sa aking champagne noong nag-72 na ako. Pagkatapos kong ibalita na idodonate ko ang 80% ng aking yaman sa Kawanggawa, nagdesisyon si Ligaya na kailangan ko nang mamatay bago ko mapirmahan ang mga papeles. Ngunit nagkamali siya ng malubha. Nakita ko ang lahat mula sa bintana ng aking silid tulugan. Habang naghihintay siya sa mga artipisyal na bulaklak sa tarangkahan, ipinalit ko ang aming inumin. Nang iangat niya ang kanyang baso para mag-toast sa aking pagkamapagbigay, wala siyang ideya kung ano ang kanyang iinumin. Ang nangyari sa susunod na 60 segundo ay nagpatahimik sa 40 na bisita. Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo kung nasaan kay at kung naniniwala kayo na ang tao ay nagbabago o kung ang kasakiman ang nagpapakita kung sino talaga sila sa kaloob-loobang bahagi. Ang tensyon sa aking ika-72 kaarawan ay hindi nakita ng aking mga bisita. Ngunit naramdaman ko ito na parang bigat sa aking dibdib. Habang ang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa marangyang hardin ng aking mansyon sa San Roque, ang isip ko ay napunta sa usapan na nagpabago sa lahat 1 linggo na ang nakalipas. Tinawagan ko si Marcus, ang aking anak, at si Ligaya, ang aking manugang, sa aking study noong Martes ng hapon. Iyon ang silid na may mahogany paniling kung saan ko itinayo ang Thompson Pharmaceuticals sa loob ng 4 na dekada. Ang aking anak ay nakaupo, 42 na taong gulang, umaasa pa rin sa malaking pera na ibinibigay ko sa kanya mula pa noong kolehiyo. Si Ligaya naman, 36 at mapagkalkula,
ay umalis sa kanyang trabaho sa pharmaceutical sales noong araw na ikinasal siya sa aming yaman. Ibenta ko na ang kumpanya, aniya ko ng mahinahon. Ang Thomson Pharmaceuticals ay ibebenta sa loob ng 6 na buwan. Ang mga mata ni Marcus ay nagliwanag na parang may nakitang perang piso. Kailan tayo magsisimulang magplano ng mga ipapamuhunan? Ang katahimikan pagkatapos ng susunod kong sasabihin ay nakabibingi. 80% ay mapupunta sa Children's Medical Research Foundation. Ang 20% ay para sa pagre-retiro ninyo ng iyong ina at may kaunting mana na rin kayong dalawa sa kalaunan. Ang mga daliring may manicure ni Ligaya ay humigpit sa kanyang upuan hanggang sa nanigas ang kanyang mga buko. 80% tatay, iyan ang pera ng pamilya natin. Iyan ang mana ni Marcus, dagdag ni Marcus, na pinalakas ng galit ng kanyang asawa. Kami ay naging tapat sa loob ng maraming taon. Dumalo kami sa bawat pagtitipon ng kumpanya, sa bawat charity dinner. Mas karapat dapat kami sa mas malaki pa sa tira-tira. Ang salitang karapat dapat ay sumabit sa pagitan namin na parang isang patalim. Narito ang dalawang malulusog na tao na pinili ang pag-asa sa iba kaysa sa pagiging malaya at ang pagiging may karapatan kaysa sa pagsisikap. Hindi man lang sila nagtanong tungkol sa aking 60 oras na pagtatrabaho para itayo ang imperyong ito, ni hindi nagtanong tungkol sa mga sakripisyo. Nakita lang nila ang resulta, ang malaking bahay, ang pamumuhay, at inakala nilang ipapasa ito na parang namamanang katangian. Ipapahayag ko ito ng hayagan sa selebrasyon ng aking kaarawan. Patuloy ko habang nakikita ang mukha ni Ligaya na namumula sa galit. Dapat malaman ng ating mga kaibigan ang tungkol sa bagong pondo ng foundation. Mapapahiya mo kami, bulong niya. Malalaman ng lahat na tinatanggalan tayo. Tinuturuan ka ng pagkakaiba ng pagkamit ng isang bagay at ang pag-aabang lang dito. Umalis sila noon ng galit. Puno ng pagsasara ng pinto at pag-iingay ng gulong. Walang komunikasyon sa loob ng 1 linggo hanggang ngayong umaga nang tumawag si Ligaya na may matamis na tinig, humihingi ng tawad sa kanilang emosyonal na reaksyon at nagtatanong kung maaari silang dumalo sa pagdiriwang upang suportahan ang mapagbigay na desisyon na ito. Ang biglaang pagbabago niya mula sa galit patungo sa suporta ay kasing totoo ng gintong fool's gold. Ngayon habang pinapanood ko siyang gumagala sa gitna ng aking mga bisita na may pekeng galing, ang kanyang ngiti ay maliwanag at ang kilos ay magalang, nagtataka ako kung ano ang nagpabago sa kanyang isip. Si Ligaya ay hindi kailanman tinanggap ang pagkatalo ng mahinahon. Siya ay isang babae na nakukuha ang gusto niya sa isang paraan o sa iba pa. Ang training niya sa pagbebenta ng gamot ay nagturo sa kanya na basahin ang mga tao, hanapin ang kanilang kahinaan, isara ang mga deal na hindi kaya ng iba. Naiintindihan niya ang chemistry, ang mga dosage, kung paano nakakaapekto ang mga gamot sa katawan ng tao. Higit sa lahat, alam niya kung paano panatilihin ang perpektong kalmado habang hinahabol ang kanyang mga layunin. Habang tumatawa siya sa kwento ni Dr. Mateo sa tabi ng champagne table, napansin ko kung paanong ang kanyang mga mata ay patuloy na bumabalik sa akin, nagkakalkula at malamig sa ilalim ng mainit na pagganap. Ang babaeng sumigaw tungkol sa pera ng pamilya sa araw na ang nakalipas ay naglalaro ngayon ng perpektong manugang, at ang bawat kutob na nabuo ko sa loob ng 40 taon ng negosyo ay sumisigaw ng mga babala. Si Marcus ay mukhang taus-pusong nagsisisi, nananatili malapit sa aking tabi, nagtatanong ng mga bagay tungkol sa misyon ng foundation. Ngunit si Ligaya, may pinaplano siya. Naramdaman ko ito sa paraan ng kanyang pagpoposisyon ng estratehiko sa paligid ng kasiyahan, sa paraan ng pag-aaral niya sa layout, sa oras at sa mga bisita. Ang gabi ay magiging mas mapanganib kaysa sa aking inaasahan. Ang pagdiriwang ay umabot na sa perpektong ritmo kung saan ang mga usapan ay dumadaloy na parang alak at ang tawanan ay nagpapatindi sa malamig na gabi ng Oktubre. Ang aking hardin sa San Roque ay kumikinang sa mga string lights sa mga punong oak. May mga eleganting mesa na may palamuting bulaklak ng taglagas at malumanay na jazz na lumilikha ng perpektong tanawin ng pagdiriwang. Si Dr. General Mateo, ang aking katuwang sa negosyo sa loob ng 30 taon,
ay nagtaas ng kanyang champagne flute. Para sa pinakamapagbigay na tao sa buong probinsya, sigaw niya sa mahigit 40 na bisita. Ang Thompson Pharmaceuticals ay nagtayo ng higit pa sa yaman. Nagtayo ito ng karakter. Ang mainit na palakpakan ay pumuno sa hangin habang ako ay nakangiti. Napapaligiran ng mga taong tunay na nakakaunawa sa aking mga pinahahalagahan. Sila ay mga tunay na kaibigan, sina Aling Celia at Mang David mula sa kabilang bahay, si Attorney Reyna Santos, si Padre Miguel mula sa simbahan ni San Roque, mga relasyon na binuo sa paggalang, hindi sa pag-asa sa pera. Ngunit ang aking pansin ay patuloy na napunta kay Ligaya. Gumala siya sa dami ng tao na may kasanayan ng isang bihasang hostess. Pinupuri ang damit ni Aling Celia, nagtatanong tungkol sa pagre-retiro ni Dr. Mateo, nagpapakita ng interes sa programa ng mga kabataan ni Padre Miguel. Ang pagganap ay perpekto, masyadong perpekto. Pinanood ko siyang gumawa ng mga routine bago ang mga charity gala, mga pagdiriwang ng kumpanya kung saan kailangan niyang akitin ang mga koneksyon. Ngayong gabi ay iba ang pakiramdam. Mayroong tindi sa ilalim ng kanyang ngiti. May kalkulasyon sa kung paano niya ipinuwesto ang sarili malapit sa champagne table. Pinag-aaralan ang mga crystal flute na parang isang chess master, sinusuri ang board. Ang basong may monogram ko, isang regalo ng direktor ilang taon na ang nakalipas, ay nakalagay sa gitna, madaling makilala sa iba. Sa buong gabi, pinagmasdan niya ang aking pag-inom. Sinusukat kung kailan ako magpapakapal ng champagne, tinitingnan kung aling mga bisita ang pinakamatagal kong kinausap. Leo, ikaw ay nagpakita ng higit sa inaasahan ngayong gabi, sabi niya, lumitaw sa aking tabi na may nagniningning ng ngiti. Ang hardin ay mukhang mahiwaga at ang pinili mong champagne ay napakasasarap, gaya ng dati. Salamat Ligaya, natutuwa akong dumating kayo ni Marcus. Ang kanyang tawa ay parang silver bells, perpektong sinukat. Oo naman, dumating kami. Ito ay isang napakahalagang gabi para sa iyo, para sa pamilya. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kami ka-proud sa iyong pagkamapagbigay. Ang salitang pagkamapagbigay ay may bahagyang talim, halos hindi mahahalata maliban kung nakikinig ka para rito na ginagawa ko. Lumapit si Marcus na may tunay na init, inakay ang kanyang asawa. Tay, pinag-isipan ko ang sinabi mo tungkol sa pagkamit kumpara sa pag-aabang. Gusto kong maghanap ng tunay na trabaho, siguro sa larangan ng pharmaceuticals. Gagamitin ko ang kaalaman na nakuha ko sa paglaki sa tabi ng negosyo. Sa isang sandali, nakaramdam ako ng pag-asa. Marahil ang aking masakit na salita ay tumagos sa kanyang komportabling pagiging kontento. Marahil ang krisis na ito ay maaaring maging sanhi ng kanyang paglago bilang lalaking palagi kong inaasahan na magiging siya. Ikinagagalak kong marinig iyan, anak. Maraming kumpanya ang magpapahalaga sa iyong pinagmulan. Ang ngiti ni Ligaya ay hindi nagbago, ngunit nakita ko ang isang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Hindi niya gusto na magkaroon ng kalayaan si Marcus, tulad din ng hindi niya gusto na ipamigay ko ang ating yaman. Ang isang nagtatrabahong asawa ay maaaring magtanong tungkol sa kanilang marangyang pamumuhay, magkaroon ng sariling opinyon tungkol sa pera at responsibilidad. Nagtapos ang jazz quartet at sa maikling pagtigil, nag-vibrate ang aking telepono. Ang caller ID ay nagpapakita ng doktor mula sa Children's Medical Research Foundation. Si Dr. Luz Sevilla, ang direktor na kinakausap ko tungkol sa istruktura ng donasyon. Pasensya na, sabi ko, humiwalay. May kinalaman sa foundation. Habang papunta ako sa bahay, sinusundan ng mga mata ni Ligaya ang aking paggalaw. Tinitingnan ng eksakto kung saan ako pupunta. Ang kalkulasyon sa kanyang tingin ay hindi na maitago, tulad ng isang maninila na nagmamasid sa biktima na pumapasok sa perpektong posisyon. Ang tawag ay lilikha ng pagkakataon na matagal na niyang hinihintay sa buong gabi. Umakyat ako sa aking master bedroom, naghahanap ng pribadong lugar para sa kung ano ang alam kong magiging mahalagang negosyo ng foundation. Ang balkonahe ng silid-tulugan ay nag-aalok ng perpektong lugar, tahimik para sa usapan, ngunit may malinaw na tanawin ng pagtitipon sa hardin sa ibaba.
Dr. Sevilla, sagot ko, lumabas sa balkonahe. Sana tumatawag ka na may magandang balita. Napakahusay na balita, Leo. Ang board ay nagkaisa sa pag-apruba ng istruktura ng donasyon. Handa na kaming tanggapin ang pondo sa sandaling magsara ang Thompson Pharmaceuticals. Habang pinag-uusapan niya ang logistic, tiningnan ko ang marangyang tanawin sa ibaba. Ang mga string lights ay nagbigay ng mainit na liwanag sa mga masiglang usapan na lumilikha ng eksakto sa aking inisip, pagbabahagi ng magandang kapalaran sa mga taong sumuporta sa akin sa paglipas ng mga taon. Ang publicity ay hahawakan ng maingat, patuloy ni Dr. Sevilla. Naiintindihan namin ang iyong kagustuhan para sa tahimik na pagkamapagbigay. Pinahahalagahan ko iyan, bagamat ibinabahagi ko ang balita ngayong gabi sa mga malalapit na kaibigan. Sa pagitan ng mga rehas, pinanood ko ang natural na ritmo ng pagdiriwang. Si Dr. Mateo ay nakikipag-usap kay Padre Miguel tungkol sa mga programa ng komunidad. Ang mag-asawang Santos ay humahanga sa Memorial Rose Garden ng aking yumaong asawa. Si Marcus ay nakikinig talaga sa jazz quartet sa halip na tingnan ang kanyang telepono. At si Ligaya, may isang bagay sa aking paningin na nagpatigil sa akin sa gitna ng pangungusap. Si Ligaya ay lumipat sa champagne table na may kaswal na gilas, ipinuwesto ang sarili na nakatalikod sa karamihan ng mga bisita na lumilikha ng kalasag sa pagitan ng mga crystal flute at iba pang mga panauhin. Leo, nandoon ka pa ba? Oo, nandito ako, sabi ko. Ang aking atensyon ay ganap na nakatutok sa ibaba. Ang kanyang kaliwang kamay ay kinuha ang bote ng champagne, perpektong takip. Ngunit ang kanyang kanang kamay ay pumasok sa kanyang mamahaling purse nang may sanay na kinis. Ang aking pinagmulan sa pharmaceuticals ay nagturo sa akin na kilalanin ang paghawak ng mga ipinagbabawal na substansya at lahat ng mga alarm bell ay nagsimulang tumunog. May kinuha siyang maliit, isang sobre napakaliit, discreet, madaling itago sa palad. Ang timeline ng paglilipat ay nababaluktot, sabi ni Dr. Sevilla, ngunit ang kanyang mga salita ay naglaho habang pinapanood ko ang aking manugang na ipinuwesto ang sarili ng direkta sa ibabaw ng aking monogrammed crystal flute. Ang sobre ay tahimik na napunit. Ang pinungputing pulbos ay bumuhos sa gintong champagne na tunaw kaagad sa mga bula. Dahan-dahan itong hinahalo ni Ligaya gamit ang cocktail stirrer. Pagkatapos ay isinilid sa kanyang purse ang parehong walang lamang sobre at stirrer sa isang maayos na kilos. Huminga ako ng malalim. Ang buong operasyon ay tumagal ng wala pang 15 na segundo. Umalis si Ligaya na may parehong kaswal na gilas, kaagad na sumali sa isang grupo ng usapan malapit sa balon. Ang kanyang ngiti ay nagniningning, ang kilos ay perpektong natural. Walang ibang nakapansin ng kahit ano. Ngunit nasaksihan ko ang pagtatangka ng aking manugang na patayin ako. Dr. Sevilla, may kagyat na nangyari. Maaari ba nating tapusin ang mga detalye sa Lunes ng umaga? Siyempre, mayroon bang masama? Mukha kang natataranta. Ang pagiging natataranta ay hindi sapat para ilarawan ito. Nakatingin ako sa isang babaeng kakatapos lang maglason ng aking champagne sa parehong kaswal na kahusayan na ginamit niya sa pagsasara ng mga pharmaceutical sales. Ang kanyang pagsasanay sa gamot, kaalaman sa dosage, pag-unawa, kung paano nakakaapekto ang mga sangkap sa katawan ng tao. Ginawa niya itong sandata. Ayos lang ang lahat, logistic lang ng pagdiriwang. Salamat sa kahangahangang balita mula sa board. Pagkatapos isara ang tawag, ako ay nanatiling nakatigil. Pinapanood si Ligaya na tumatawa sa komento ni Aling Celia. Mukha siyang normal, perpektong inosente. Ngunit alam ko ang nakita ko. Maingat na pagpuposisyon, mga sanay na galaw, agarang pagtatapon ng ebidensya. Hindi ito pagpapasya. Ito ay pinagplanuhang pagpatay. Ang babaeng sumigaw tungkol sa pera ng pamilya ay sinubukan lamang tiyakin na mamanahin niya ang lahat. At wala siyang ideya na pinapanood ko siya. Hinawakan ko ang rehas ng balkonahe. Ang aking mga buko ay maputi habang ang buong bigat ng pagtataksil ay tumama sa akin. Ang aking manugang na tumawag sa akin na tatay sa loob ng 3 taon, humalik sa aking pisngi tuwing Pasko, ay sinubukan lang akong patayin ng may propesyonal na kahusayan. Ang pharmaceutical powder ay hindi aksidente.
Ang background ni Ligaya sa pagbebenta ay nagbigay sa kanya ng akses sa mga ipinagbabawal na substansya, kaalaman sa mga nakamamatay na dosage pag-unawa kung aling mga compound ang gagayahin ng mga natural na sanhi sa isang 72 taong gulang na lalaki. Kinalkulan niya ng eksakto kung gaano karami ang kailangan, kung gaano kabilis ito aandar, kung paano ito magmumukha kapag bigla akong bumagsak. Atake sa puso, sasabihin siguro nila, stroke, marahil. Ang pagkasabik sa pagdiriwang, ang champagne, ang bigat ng emosyon ng anunsyo ng donasyon, at maipapaliwanag nito kung bakit ang isang mayamang retirado ay maaaring magkaroon ng biglaang medikal na emerhensya. Maaaring hindi man lang matukoy ng autopsy ang tamang compounds. Ngunit nagkamali siya ng isang kritikal na pagkakamali. Hindi niya napagtanto na pinapanood ko siya. Hindi ito krimen ng matinding damdamin na dulot ng paghaharap noong nakaraang linggo. Ang sobre ay inihanda ng maaga, dinala ng may sinadyang layunin. Pinag-aralan niya ang aking mga gawi, natukoy ang perpektong pagkakataon, ipinuwesto ang sarili ng may sanay na katumpakan. Ang aking isip ay nagpapatakbo sa mga pagpipilian, tumawag sa pulis. Walang ebidensya na nawala na ang sobre. Natunaw ang pulbos. Humarap sa kanya ng hayagan. Itatanggi niya ang lahat. Sasabihin niyang mayroon akong mga mental episode na dulot ng stress sa negosyo. Mahusay siya sa manipulasyon, sa pagpapakita ng sarili bilang ang nag-aalalang manugang na nag-aalala tungkol sa mga paranoid delusions. Maaari kong inumin ang champagne at umasa na ang dosage ay hindi nakamamatay, na ang interbensyong medikal ay maaaring magbigay ng ebidensya. Ngunit iyon ay pagsusugal sa aking buhay sa edad na 72. Mayroong ikaapat na pagpipilian, isa na umaapela sa hustisya at sa poetic irony. Kung gusto ni Ligaya na maglaro ng lason, maaari niyang maranasan ang kahihinatnan ng sarili niyang sandata. Ipagsasalit ko ang aming mga baso. Ang plano ay nagkristal ng may nakakagulat na kalinawan. Bumalik sa kasiyahan, lumikha ng makatwirang dahilan upang mailayo siya sa champagne table. Isagawa ang pagpapalit habang siya ay abala. Hayaan siyang uminom ng sarili niyang gamot, literal. Kapag siya ang bumagsak sa halip na ako, ang katotohanan ay magiging hindi mapag-aalinlanganan. Mapanganib ito, nangangailangan ng tiyak na timing at matatag na nerbiyos. Ngunit ang 40 taon sa mapagkumpetensyang negosyo ay nagturo sa akin ng strategic thinking sa ilalim ng presyon, ginagawang kahinaan ang lakas ng kalaban. Inakala ni Ligaya na gumagawa siya ng perpektong pagpatay. Sa halip, siya ay magiging biktima ng sarili niyang nakamamatay na plano. Oras na para bigyan ng aking manugang ng lasa ng sarili niyang gamot. Bumaba ako sa hagdan ng may sanay na kalmado. Ang aking puso ay humahampas habang ang aking mukha ay nagpapanatili ng mainit na ngiti ng isang magalang na amo. Ang 40 taon ng mga negosasyong may mataas na taya ay nagturo sa akin na magpakita ng kalmadong kumpiyansa kahit na ang lahat ay nagkakagulo sa loob. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy sa eleganteng ritmo nito. Ang aking mga bisita ay walang muwang na nakikita ang simula ng pagtatangka sa pagpatay. Si Ligaya ay nakatayo malapit sa balon, masigla sa usapan kasama si Dr. Mateo tungkol sa kanyang kamakailang paglalakbay sa Mediterranean. Ang kanyang pagganap ay perpekto. Ang perpektong manugang, kaakit-akit at nakikilahok na walang bakas ng nakamamatay na kalkulasyon na nasaksihan ko ilang sandali lang ang nakalipas. Tumingin siya nang umakyat ako sa grupo. Ang kanyang ngiti ay lumiliwanag na may halatang init. Kumusta ang tawag mo, Leo? Maayos ba ang negosyo ng foundation? Napakakinis, salamat. Nagpapadala ng pagbati si Dr. Sevilla. Pinananatili kong matatag ang aking boses pangkaraniwan. Talaga, Ligaya, ikinalulungkot kong gambalain ang inyong usapan. Ngunit maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Ang kanyang mga mata ay kumislap na may interes. Marahil ay inaasahan na tatanungin ko siya na tumulong sa logistik ng pagdiriwang na magpoposisyon sa kanya ng perpekto upang matiyak na iinumin ko ang nakalason na champagne. Siyempre, Leo, ano ang kailangan mo? Ang matandang kaibigan ko sa kolehiyo, si Robert Reyes, ay dapat sana narito ngayong gabi.
ngunit na-stuck siya sa isang emergency board meeting sa Maynila. Tumawag siya kanina, labis na ikinalulungkot na hindi makadalo sa kaarawan ko. Itinuro ko patungo sa harap ng ari-arian. Nagsisikap siyang magpadala ng isang napakagandang ayos ng bulaklak bilang paumanhin. Dapat ay nasa harap na ito ng tarangkahan anumang sandali. Ang tingin ni Ligaya ay likas na gumalaw patungo sa champagne table kung saan naghihintay ang aking baso. Pagkatapos ay bumalik sa aking mukha. Nakita ko ang kalkulasyon. Gaano katagal ang gagawing errand na ito? Makakaabala ba ito sa kanyang timeline? Sinabi niya na ang delivery driver ay may mga partikular na tagubilin tungkol sa paglalagay, patuloy ko, isang bagay tungkol sa pagpaparangal sa alaala ng aking yumaong asawa sa kaayusan. Alam mo kung gaano ka-sentimental si Robert. Ang pagbanggit sa aking yumaong asawa ay isang master stroke. Hindi makatanggi si Ligaya nang hindi nagmumukhang walang puso, lalo na sa harap ni Dr. Mateo na nakakilala at nagmahal sa aking asawa sa loob ng mga dekada. Siyempre tutulong ako, sabi niya. Ang kanyang ngiti ay hindi nagbago. Napakabuti ni Robert. Anong uri ng mga bulaklak? Isang bagay na kahanga-hanga alam mo si Robert. Ang driver ay dapat nandoon sa loob ng ilang minuto. Maghintay ka lang sa tarangkahan kung walang darating sa loob ng 10 minuto. Bumalik ka at tatawagan natin ang florist. Masaya akong tumulong. Hinawakan niya ang aking braso nang may pagmamahal, ginagampanan ang kanyang papel sa perpekto. Napakagandang gesture. Habang naglalakad si Ligaya patungo sa harap na tarangkahan, ang kanyang mga takong ay kumakalansing sa landas na bato. Nakaramdam ako ng malungkot na kasiyahan. Marahil ay kinakalkula niya kung gaano kabilis niyang mahahawakan ang interruption na ito at babalik upang bantayan ang aking pag-inom ng champagne. Wala siyang ideya na lumalakad siya palayo sa sarili niyang crime scene na nagbibigay sa akin ng mahahalagang minuto upang ibalik sa kanya ang kanyang sandata. Pinanood siya ni Dr. Mateo na umalis nang may pag-apruba. Napakabait na batang babae. Mapalad ka na may ganong nagmamalasakit na pamilya, Leo. Oo, sagot ko. Pinapanood si Ligaya na nawawala sa kanto. Natututo ako kung gaano talaga ako pinapahalagahan ng aking pamilya. Sa sandaling hindi na siya nakikita, lumapit ako sa champagne table nang may mabilis na layunin. Ang aking baso ay nakalagay kung saan ko ito iniwan. Ang nakalason na champagne ay kumikislap pa rin ng masaya. Ngunit nakita ko rin ang baso ni Ligaya, isang natatanging kristal na may maselang ukit, nakalagay sa isang kalapit na cocktail table kung saan niya ito inilagay noong siya ay nakikipag-usap. Oras na upang isagawa ang pinakamahalagang transaksyon sa aking buhay. Sa ligtas na pagkakawalay ni Ligaya, mayroon akong marahil 7 minuto upang isagawa ang aking plano. 7 minuto upang iligtas ang aking buhay at ibunyag ang isang magtatangkang mamamatay tao. Lumapit ako nang may sinasadyang kalmado patungo sa champagne table. Tumatango kay Aling Celia habang pinupuri niya ang mga ilaw sa hardin. Ang aking basong may lason ay nakaupo ng inosente sa gitna ng iba. Nakamamatay na laman, hindi nakikita sa ilalim ng masayang gintong bula. Ang baso ni Ligaya ay naghihintay sa kalapit na cocktail table, natatanging kristal na may maselang ukit ng bulaklak. Ibinigay ko ito sa kanya noong nakaraang Pasko. Inilapag niya ito habang nakikipag-usap kay Dr. Mateo. Hindi kailanman inakala na ito ay magiging sisidlan para sa sarili niyang pagkawasak. Leo, ang pagdiriwang na ito ay kahanga-hanga, malugod na lumapit si Padre Miguel. Ang anunsyo ng foundation ay nagbigay inspirasyon sa lahat. Ang iyong pagkamapagbigay ay magbabago ng hindi mabilang na buhay. Salamat, Padre. Ibig sabihin iyan ng lahat. Maingat kong kinuha ang aking baso, ang nakamamatay na bigat nito ay nagpapatibay sa aking kamay. Paumanhin, kailangan kong mag-refresh ng ilang inumin. Habang si Padre Miguel ay lumipat patungo sa jazz quartet, dinala ko ang aking nakalason na champagne patungo sa baso ni Ligaya. Ang natural na ritmo ng pagdiriwang ay nagbigay ng perpektong takip. Mga bisita, nakikipag-usap, tumatawa, gumagala sa pagitan ng mga grupo.
Walang nagbigay pansin sa isang amo na naghahanda ng mga refreshment. Ipinuwesto ko ang sarili ko sa pagitan ng cocktail table at pangunahing grupo. Ang aking katawan ay nagtatago sa aking gagawin. Ang aking puso ay humampas habang itinaas ko ang aking baso sa ibabaw ng kay Ligaya. Pinapanood ang nakalason na champagne na dumaloy mula sa isang sisidlang kristal patungo sa isa pa. Ang paglilipat ay tumagal ng ilang segundo, ngunit tila walang hanggan. Ang gintong likido ay tahimik na bumagsak, dala ang sariling nakamamatay na intensyon ni Ligaya. Perpektong kabalintunaan, iinom niya ang mismong lason na inihanda niya para sa akin, na inihain sa isang baso na ibinigay ko sa kanya bilang pamilyar na pagmamahal. Kapag ang kanyang baso ay kalahating puno na ng kontaminadong champagne, mabilis kong pinuno muli ang akin ng sariwang domain mula sa bote. Ang malinis na champagne ay masayang bumubula, walang pharmaceutical powder at walang intensyong pumatay. Tay, nandoon ka pala, lumitaw si Marcus na may tunay na pagmamahal. Sinasabi ko kina Celia at David tungkol sa iyong gawain sa foundation. Napahanga sila. Mahalaga ang magbigay pabalik, anak. Natural kong inilapag ang aking malinis na baso. Saan pumunta si Ligaya? Gusto ko siyang isama sa paghahanda ng toast. Binanggit niya na tutulong daw siya sa paghahatid ng bulaklak mula kay Robert. Tama, dapat ay bumalik na siya anumang sandali. Na para bang tinawag, narinig ko ang pamilyar na kalansing ng takong sa bato. Lumitaw si Ligaya sa kanto, bahagyang inis ang ekspresyon, ngunit mabilis na natakpan ng sanay ng ngiti. Walang nakitang delivery driver, aniya. Naghintay ako sa tarangkahan, ngunit walang dumating. Marahil ay may nagkamali sa address. Napakagambala, sagot ko ng may perpektong inosente. Si Robert ay napaka-espesipiko tungkol sa oras. Mabuti, wala iyon, maaari nating ayusin mamaya. Ang mahalaga, bumalik ka sa tamang oras. Tamang oras para saan? Para sa birthday toast, syempre. Hinihintay ka ng lahat para ipagdiwang ng maayos. Itinuro ko patungo sa nagtitipon na karamihan. Ang iyong champagne ay naroon mismo sa cocktail table, mahal. Baka gusto mong mag-refresh. Matagal na itong nakatambay. Ang mga mata ni Ligaya ay nagliwanag sa kasiyahan habang naglalakad siya patungo sa kanyang baso. Sa kanyang isip, ito ang perpektong oras. Bumalik siya upang makita akong malapit ng uminom ng nakalason na champagne. Napapaligiran ng mga saksi na makakakita lamang ng trahedyang medikal na emerhensya sa gitna ng masayang pagdiriwang. Wala siyang ideya na naglalakad siya patungo sa sarili niyang nakamamatay na bitag. Kahanga-hanga, sabi niya, iniangat ang kanyang baso gamit ang marangyang mga daliri. Hindi ko palalampasin ang pag-toast sa iyong pagkamapagbigay para sa anumang bagay. Ang champagne ay sumasalamin sa mga ilaw na string na parang likidong ginto, maganda at kumikinang, at lubhang nakamamatay. Mga ginang at ginoo, tawag ko. Ang aking boses ay umabot sa buong hardin na may autoridad ng isang taong namuno sa mga boardroom sa loob ng 4 na dekada. Kung maaari ko sanang makuha ang inyong atensyon sa isang sandali. Ang mga usapan ay unti-unting tumahimik habang ang aking mga bisita ay bumaling sa akin. Ang kanilang mga mukha ay mainit sa pag-asam. 40 katao ang nagtipon upang ipagdiwang hindi lamang ang aking kaarawan, kundi kung ano ang kanilang pinaniniwalaan na isang hindi pa nagagawang kilos ng pagkamapagbigay. Wala silang ideya na malapit na silang makasaksi ng isang bagay na mas dramatikong. Si Ligaya ay nagpumuwesto ng prominente sa harap ng grupo. Ang kanyang champagne glass ay elegante na hawak sa kanyang mga daliring may manicure. Ang kanyang ngiti ay nagniningning, ang larawan ng isang mapagmahal na manugang na sumusuporta sa mga pagsisikap sa kawanggawa ng kanyang biyenan. Marahil ay inisip niya na ito ang magiging perpektong sandali, napapaligiran ng mga saksi. Iinom ko ang nakalaso na champagne at babagsak, nagpapakita ng pagpapasuko sa labis na damdamin ng gabi. Ito ay isang pambihirang gabi, sinimulan ko. Itinaas ang aking malinis na baso patungo sa nagtitipong karamihan. Ang pagbabahagi ng milestone na ito sa mga taong sumuporta sa akin sa loob ng mga dekada ng pagkakaibigan ay nangangahulugan ng higit pa kaysa sa kaya kong ipahayag.
Si Dr. Mateo ay tumango nang may pag-apruba mula malapit sa balon. Si Padre Miguel ay pinagtagpo ang kanyang mga kamay ng may tunay na damdamin. Ang mag-asawang Santos ay ngumiti ng may pagmamalaki ng kapitbahay. Ito ang mga taong nakakaunawa sa tunay na kahulugan ng komunidad, ng pagbibigay pabalik, ng paggamit ng tagumpay upang itaas ang iba. Gaya ng inyong nalalaman, nagpasya akong idekalo ang karamihan sa mga benta ng Thompson Pharmaceuticals sa Children's Medical Research Foundation. Patuloy ko, 80% ay magpopondo ng pananaliksik na maaaring magligtas ng hindi mabilang na buhay ng mga bata. Isang palakpakan ang dumaloy sa karamihan, tunay at taus-puso. Si Ligaya ay sumali ng masigasig, ang kanyang pagganap ay perpekto kahit na hawak niya ang sarili niyang kamatayan sa kristal na anyo. Ngunit bago tayo mag-toast sa bagong kabanatang ito, sabi ko, ang aking boses ay nagkakaroon ng mas seryosong tono. Gusto kong pag-usapan ang tungkol sa pamilya, tungkol sa katapatan, tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ay nagpapakita ng kanilang tunay na katangian. May isang bagay sa aking tono ang nagpatigil sa ngiti ni Ligaya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay tumalim, marahil ay nakakaramdam na ang talumpati na ito ay hindi sumusunod sa script na kanyang inaasahan. Ang pamilya ay dapat magdiwang ng mga tagumpay ng bawat isa, suportahan ang mga pangarap ng bawat isa, protektahan ang bawat isa mula sa pinsala. Ang aking tingin ay sadyang lumipat kay Ligaya. Hindi nila dapat subukang maglason sa isa't isa. Isang nalilitong bulungan ang tumakbo sa karamihan. Ilang bisita ang tumingin sa paligid nang may kawalang katiyakan. Nagtataka kung hindi sila nakarinig ng tama. Ang mukha ni Ligaya ay namutla, ngunit napanatili niya ang kanyang kalmado. Leo, ano ang sinasabi mo? Ayos ka lang ba? Napakabuti ko, Ligaya. Mas mabuti kaysa sa nararamdaman ko sa loob ng maraming taon. Sa katunayan, itinaas ko ang aking baso ng mas mataas dahil sa wakas ay naintindihan ko kung sino ang aking tunay na pamilya. At hindi ito palaging ang mga taong kasama mo sa dugo o ang iyong pangalan. Inangat niya ang kanyang champagne patungo sa kanyang mga labi. Marahil ay iniisip na kung mapainom niya ako rin, ang kanyang orihinal na plano ay maaari pa ring magtagumpay. Ang gintong likido ay dumampi sa kanyang bibig. Ligaya, sabi ko ng malinaw. Ang aking boses ay umabot sa biglang tahimik na hardin. Sana ay ma-enjoy mo ang inuming iyan tulad ng inaakala mong iinumin ko. Napatigil siya. Ang baso ay nasa kanyang labi pa rin. Isang maliit na halaga ng champagne ay nasa kanyang bibig na. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa biglaang, kakilakilabot na pag-unawa. Alam mo, sinabi ko ng mahinahon. Nakita kitang idinagdag ang pulbos na iyon sa aking champagne habang kausap ko si Dr. Sevilla sa telepono. Nakita kitang hinahalo ito, isinilid ang ebidensya sa bulsa at naglakad palayo na iniisip na nagawa mo ang perpektong pagpatay. Ang mukha ni Ligaya ay napilipit sa takot at galit. Inilayo niya ang baso sa kanyang bibig, ngunit huli na ang lahat. Nakainom na siya ng sapat na sarili niyang lason upang silyuhan ang kanyang kapalaran. Ang tanging problema sa iyong plano, sabi ko habang nakatitig siya sa akin sa takot, ay hindi mo napagtanto na pinapanood kita mula sa balkonahe ng silid tulugan. Kaya kinuha ko ang kalayaang ilipat ang iyong maliit na regalo sa sarili mong baso. Ang crystal flute ay nahulog mula sa nanginginig na mga daliri ni Ligaya, nabasag sa batong teres sa isang pagsabog ng salamin at nakalason na champagne. Ang tunog ay tila umalingaw-ngaw ng walang hanggan sa namumuong katahimikan. Ang iyong ininom, mahal kong manugang, ay ang sarili mong sandatang pamatay. Ang mga basag na kristal ay nakakalat sa batong teres na parang nahulog na mga bituin, bawat piraso ay sumasalamin sa mga ilaw ng string sa mga paratang nakislap. Ang katahimikan na sumunod sa aking pagbubunyag ay nakabibingi. 43 katao ang natigilan sa pagkabigla, sinusubukang iproseso ang kanilang nasaksihan. Hinawakan ni Ligaya ang kanyang lalamunan, ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit sa maputlang takot at namumula na pagkabahala. Baliw ka, ungol niya, ngunit ang kanyang boses ay kulang sa paninindigan. Ito ay isang uri ng pagbagsak, Marcus.
kailangan ng tulong ng iyong tatay. Ngunit si Marcus ay nakatingin sa kanyang asawa na may unti-unting takot. Ang mga piraso ng palaisipan ay sa wakas ay nagkakabit. Ligaya, ano ang sinasabi niya? Anong pulbos? Lumapit si Dr. Mateo. Ang kanyang pagsasanay medikal ay nadaig ang panlipunang pagkabigla. Leo, kung totoo ang sinasabi mo, kailangan nating tawagan agad ang serbisyong pang-emerhensya. Anong substansya ang pinag-uusapan natin? Hindi ko alam ang tiyak na compound, sagot ko. Ang aking boses ay matatag sa kabila ng kaguluhang sumasabog sa paligid ko. Ngunit alam kong nagmula ito sa isang maliit na sobre na kinuha ni Ligaya mula sa kanyang purse. Isang bagay na idinisenyo upang gayahin ang mga natural na sanhi sa isang 92 taong gulang na lalaki. Ang mga binti ni Ligaya ay bumigay at humawak siya sa isang kalapit na silya para suportahan ang sarili. Maging dahil sa epekto ng lason o purong takot, ang kanyang kalmado ay ganap na nawasak. Hindi totoo, bulong niya. Ngunit kahit siya ay tila napagtanto kung gaano siya kahindi kapanipaniwala. Lumapit sa kanya si Padre Miguel, ang kanyang mga pastoral instinct ay nadaig ang kanyang pagkabigla. Anak ko, kung ikaw ay naghihirap, kailangan nating dalhin ka para sa medikal na atensyon. Hindi ako ang iyong anak, mariing sinabi ni Ligaya, pagkatapos ay agad na nagmukhang nasaktan sa sarili niyang pag-atake. Ang maskara ay ganap ng nahuhulog ngayon na inilalantad ang kalkuladong maninila sa ilalim ng kaakit-akit na anyo. Si Celia Santos ay hinila ang kanyang telepono na may nanginginig na kamay. Tatawagan ko ang 911. Huwag! Si Ligaya ay sumugod patungo sa kanya. Ang desperasyon ay nagdulot ng magulong paggalaw. Huwag tumawag kaninuman. Walang mali sa akin. Siya ay may isang uri ng episode. Ngunit ang kanyang takot ay nagsasabi ng sarili nitong kwento. Ang isang inosenteng tao ay sasalubungin ng medikal na pagsusuri. Igigiit na patunayan ang kanyang kawalang sala. Ang takot ni Ligaya sa panlabas na interbensyon ay nagpatunay sa lahat ng kailangan malaman ng aking mga bisita. Dahan-dahang lumapit si Marcus sa kanyang asawa na para bang nakikita niya ito sa unang pagkakataon. Ang kaalaman sa pharmaceuticals, sabi niya ng mahina. Ang iyong dating trabaho. Palagi mong sinasabi na mas naiintindihan mo ang mga gamot kaysa sa karamihan ng mga doktor. Marcus, huwag mong pakinggan siya. May sakit ang iyong tatay. Ang lahat ng ito tungkol sa kawanggawa, ang presyon na apektuhan ang kanyang pag-iisip. Kung gayon, bakit ka ganoon katakot sa mga paramedic? Ang boses ni Marcus ay pumutok sa sakit. Kung si tatay ay may breakdown, makakatulong ang medikal na atensyon, maliban kung tumigil siya. Ang buong implikasyon ay tumama sa kanya na parang isang pisikal na hampas. Si Attorney Reyna Santos ay humakbang pasulong na may profesional na autoridad. Lahat ay kailangang manatiling kalmado at panatilihin ang eksena. Kung may naganap na krimen, hindi natin dapat kontaminahin ang ebidensya. Si Ligaya ay humarap sa kanya ng may galit. Krimen? Anong krimen? Isang baliw na matandang lalaki ang gumagawa ng mga ligaw na akusasyon at bigla akong kriminal. Ang baliw na matandang lalaki, sabi ko ng kalmado, ay nagtayo ng isang pharmaceutical empire sa pamamagitan ng pag-unawa ng eksakto kung paano gumagana ang mga gamot. Ang baliw na matandang lalaki ay mayroon ding 43 na saksi na nakita lamang na nagpanik ka nang harapin ang iyong mga aksyon. Pinag-aaralan ni Dr. Mateo ang mga sintomas ni Ligaya na may klinikal na interes. Mataas na heart rate, pagpapawis, panginginig na pare-pareho sa matinding pagkabalisa o maagang yugto ng pagkalason. Gaano karami ang iyong nainom? Wala akong nainom, sagot niya. Ngunit kahit sinabi niya iyon, ang kamay ni Ligaya ay likas na gumalaw patungo sa kanyang tiyan at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata na lumalim. Nagsisimula na niyang maramdaman ang mga epekto. Umatras si Marcus mula sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagtataksil at pagkasuklam. Diyos ko, Ligaya, ano ang ginawa mo?
Ano ba talaga ang ginawa mo? Ang babaeng naglaro ng perpektong manugang sa loob ng 3 taon ay sa wakas ay ibinaba ang lahat ng pagpapanggap. Ang kailangan kong gawin, sigaw niya. Mayroon ba kayong ideya kung ano ang pakiramdam na panoorin ang milyon-milyong piso na itinapon sa mga estranghero? Sa amin dapat iyon. Ang pag-amin ay nakabitin sa hangin na parang usok mula sa baril. Narinig ito ng bawat bisita ng malinaw, nasaksihan ang kanyang pag-amin ng motibo, ang kanyang pagbibigay katwiran para sa pagtatangkang pagpatay. Nandyan na, sabi ko ng mahina. Ang katotohanan sa wakas. Ang mga paramedic ay dumating sa loob ng ilang minuto. Ang kanilang mga kumikislap na ilaw ay nagtatapon ng pulang at asul na mga anino sa aking eleganteng pagdiriwang sa hardin. Ang nagsimula bilang pagdiriwang ng pagkamapagbigay ay naging isang crime scene, kumpleto sa mga pahayag ng saksi at pagkolekta ng ebidensya. Si Ligaya ay isinakay sa stretcher, gising ngunit mahina ang mga epekto ng sarili niyang lason na lumilikha ng isang poetic justice na kahit si Shakespeare ay hindi maisusulat ng mas mahusay. Habang siya ay isinasakay, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Marcus na may desperadong mga mata. Ginawa ko ito para sa atin, bulong niya, para sa ating kinabukasan. Si Marcus ay nanatiling nakatigil, pinapanood ang babaeng minahal niya na maging isang estranghero sa kanyang paningin. Wala nang tayo ngayon, Ligaya. Hindi kailanman nagkaroon, hindi ba? Ikaw at ang iyong kasakiman. Si Dr. Mateo ay nagbigay sa mga paramedic ng kanyang pagtatasa, ng kanyang malamang na mga sintomas, habang si Attorney Reyna Santos ay nakipag-ugnayan sa mga dumating na pulis. Ang aking mga bisita ay nagbago mula sa mga partygoers patungo sa mga saksi. Bawat isa ay nagbibigay ng kanilang salaysay sa mga nakakagulat na pangyayari sa gabi. Hindi ako makapaniwala na hindi ko nakita, sabi ni Marcus. Lumapit sa akin na may mga luha sa kanyang mga mata. 3 taon ng pag-aasawa at hindi ko napagtanto kung ano ang kaya niyang gawin. Ang paraan ng pagtulak niya sa akin na humingi ng pera. Ang paraan ng pagkalkula niya sa bawat pakikipag-ugnayan sa lipunan. Iniling niya ang kanyang ulo sa kawalan ng paniniwala. Ikinalulungkot ko, Tay. Labis akong humihingi ng paumanhin. Inilagay ko ang aking kamay sa balikat ng aking anak. Naramdaman ang bigat ng kanyang tunay na pagsisisi. Hindi ka responsable para sa kanyang mga pagpili, Marcus. Ngunit responsable ka para sa iyong sarili mula ngayon. Alam ko, at sinabi ko ang sinabi ko kanina tungkol sa paghahanap ng tunay na trabaho. Gusto kong kitain ang aking lugar sa mundong ito. Hindi ito mamanahin sa pamamagitan ng karahasan. Tumingin siya sa paligid sa crime scene tape at mga opisyal ng pulisya. Mapapatawad mo ba ako kailanman sa pagdadala sa kanya sa ating pamilya? Anak, umibig ka sa taong ipinagpanggap niya. Hindi iyong krimen. Ito ay likas na katangian ng tao. Ang tunay na tanong ay kung ano ang gagawin mo sa kaalamang ito ngayon. Habang tinatapos ng pulisya ang kanilang paunang investigasyon, nagsimulang lumapit ang aking mga kaibigan na may mga ekspresyon ng pag-aalala at paghanga. Si Padre Miguel ang unang nagsalita. Leo, ang iyong kalmado sa buong paghihirap na ito ay kahanga-hanga. Ang mag-isip ng malinaw sa ganoong mga kalagayan upang maprotektahan ang iyong sarili, nangangailangan iyon ng pambihirang pagiging nasa oras. Tumango si Dr. Mateo bilang pagsang-ayon. Ang 40 taon ng mga negosasyon sa negosyo ay naghanda sa iyo ng mabuti para sa mga sitwasyong may mataas na taya. Karamihan sa mga tao ay nagpanik o hinarap siya kaagad. Karamihan sa mga tao, sagot ko, ay hindi gumugol ng mga dekada sa pag-aaral kung paano mag-isip ng 3 hakbang na mas maaga kaysa sa kanilang mga kalaban. Mahigpit na hinawakan ni Celia Santos ang aking braso. Ang iyong naranasan ngayong gabi, ang pagtataksil, ang panganib, ito ay magpapatibag sa karamihan ng mga tao. Ngunit ginawa mo itong hustisya. Habang humuhupa ang gabi at umalis ang huling opisyal ng pulisya, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa aking hardin kasama ang mga taong tunay na mahalaga. Hindi ang pinakamalaking grupo, ngunit ang pinakatotoo. Si Marcus ay piniling manatili,
tumutulong sa paglilinis ng mga labi ng kung ano sana ay isang perpektong pagdiriwang. Ang donasyon sa foundation ay magpapatuloy tulad ng pinlano, inanunsyo ko sa mga natitirang kaibigan. Ngayong gabi ay nagpatunay na ang pagkamapagbigay ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala kung sino ang karapat-dapat sa iyong tiwala at kung sino ang nakakuha ng kanilang lugar sa iyong buhay. Kinuha ni Ataysian Reyna Santos ang kanyang purse, naghahanda na umalis. Hahawakan ko ang lahat ng legal na aspeto ng sitwasyong ito, Leo. Mga kaso ng pagtatangkang pagpatay, mga paglilitis sa diborsyo kung pipiliin ni Marcus, pag-update ng iyong kalooban upang ipakita ang mga pagbubunyag ngayong gabi. Salamat, Reyna. Bagaman sa tingin ko ang aking kalooban ay eksaktong kung paano ito dapat. Hindi binago ng gabi na ito ang aking pangako na tumulong sa mga bata. Pinatibay nito ito. Habang umaalis ang huling mga bisita, umupo kami ni Marcus sa terrace kung saan sinubukan siyang patayin ng kanyang asawa, ilang oras lamang ang nakalipas. Ang mga string lights ay kumikislap pa rin sa itaas, ngunit ang kapaligiran ay ganap na nagbago. Ano ang mangyayari ngayon, Tay? Ngayon magtatayo tayo muli. Maghahanap ka ng makabuluhang trabaho, mag-aambag ng isang positibong bagay sa mundo. Ako ay magpapatuloy sa donasyon sa foundation at mag-e-enjoy sa pagre-retiro kasama ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Tiningnan ko ang aking anak, nakikita ang tunay na potensyal sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon at pareho kaming natuto ng pagkakaiba sa pagitan ng pamilyang ipinanganak ka at pamilyang pinipili mo. Dahan-dahang tumango si Marcus. Gusto kong maging karapat-dapat na mapili. Kung gayon, ikaw na, anak. Ang iba ay patunay lang nito sa iyong sarili. Ang gabi ay nagtapos hindi sa trahedya na pinlano ni Ligaya, ngunit sa uri ng kalinawan na nagmumula lamang sa pagkaligtas, sa pagtataksil at pagpili ng hustisya kaysa sa paghihiganti. Minsan ang pinakamahusay na paraan upang bigyan ang isang tao ng lasa ng sarili niyang gamot ay hayaan lang silang inumin ito mismo. Minsan ang pinakadakilang kwento ng pagtataksil ay nagtuturo sa atin ng pinakamalalim na mga aral tungkol sa kalikasan ng tao at katarungan ng Diyos. Ang aking naranasan kagabi ay hindi lamang tungkol sa pera o kasakiman. Ito ay tungkol sa pagtuklas kung sino talaga ang karapat-dapat sa iyong tiwala at pagmamahal. Ang Diyos ay may paraan upang ibunyag ang tunay na katangian ng mga tao kapag iniisip nilang walang nanonood. Habang ako ay nakatayo sa balkonahe na nasasaksihan ang kalkuladong kasamaan ni Ligaya, napagtanto ko na ang Panginoon ay nagbibigay sa akin ng karunungan upang protektahan hindi lamang ang aking buhay, kundi ang aking pamana ng pagkamapagbigay. Ang mga kwento ng pagtataksil na ito ay nagpapaalala sa atin na ang banal na pagkakaloob ay madalas na gumagana sa pamamagitan ng ating sariling maingat na pagmamasid at makabuluhang pagkilos. Tulad ng maraming kwento ng lolo na ipinasa sa mga henerasyon, ang karanasang ito ay nagturo sa akin na ang tunay na pamilya ay hindi tinutukoy ng dugo o mga sertipiko ng kasal. Ito ay pinipili sa pamamagitan ng katapatan, paggalang at tunay na pag-aalaga. Pinatunayan ni Marcus kagabi na posible ang pagtubos kapag ang isang tao ay tunay na nagnanais na magbago. Ang donasyon sa foundation ay nagpatuloy ng eksakto tulad ng pinlano, na tumutulong sa hindi mabilang na mga bata na makatanggap ng life-saving medical research. Pinagpala ako ng Diyos ng mga mapagkukunan upang makagawa ng pagkakaiba. At walang halaga ng kasakiman ang makakakuha ng layuning iyon. Kahit sa ating pinakamadilim na sandali, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lakas at kalinawan upang piliin ang hustisya kaysa sa paghihiganti. Ang mga kwento ng lolo na ito ay hindi lamang libangan. Ang mga ito ay mga aral tungkol sa paninindigan sa iyong mga pinahahalagahan kapag sinusubukan ng iba na sirain ang mga ito. Kung nahaharap sa pagtataksil sa negosyo, pamilya o pagkakaibigan, tandaan na ang katotohanan ay palaging nakakahanap ng paraan upang lumitaw. Ang pinakamahalagang kwento ng lolo ay nagtuturo sa atin na ang karunungan ay nagmumula sa karanasan, ang tapang ay nagmumula sa paniniwala, at ang hustisya ay nagmumula sa perpektong oras ng Diyos.
Kung ang kwentong ito ay humipo sa iyong puso, mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Naranasan mo na ba ang katulad na pagtataksil sa pamilya? Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming nakaka-inspire na kwento ng buhay at pindutin ang notification bell upang hindi mo kailanman mapalampas ang mga makapangyarihang aral na ito tungkol sa pananampalataya, pamilya at hustisya. Sa huli, napagtanto ko na kahit maraming taon na ang lumipas, ang pagiging maingat at mapagmatyag ay hindi mawawala. Hindi ko man ginusto ang nangyari, natutunan kong pahalagahan ang bawat sandali at bawat kilos ng pamilya. Napansin ko ang ginawa ng manugang ko at pinalitan ko ang nilagay niya sa aking alak, hindi para magalit, kundi para ipakita na ang katalinuhan at pag-iingat ay mahalaga. Ang buhay ay puno ng sorpresa at minsan, kailangan lang nating maniwala sa ating sariling instincts. Sa ganitong paraan, natututo tayong maging maingat at mapagmahal sa ating pamilya sa tamang paraan.